Ang kwentong ating itatampok. Kakamamatay lang ng tatay ko. Nag-iwan ng A1.5 bilyon. Nanlumo ako sa sakit. Pero pinilit pa rin ng asawa ko na i-cremate si Itay bago magtanghali. Nang alisin ng taga-punyeralya ang kamay niya, sumigaw ito. Tumawag kayo ng pulis. Dapit hapon sa Maynila. Malamig na ambon ang bumabagsak kasabay ng hanging habagat. Ang hangin mula sa may Ayala Alabang Village ay dumadampi sa mga lumang puno ng akasya. Ginagawang kulay abo at malamig ang paligid. Sapat lang para gustuhin mong umuwi na. Ngunit hindi sapat para malaman na sa loob mismo ng tahanan mo ay may namumuong bagyo. Ako si Celestine Roxas, 34 na taong gulang. Kung titingnan mula sa labas, aakalain ng marami na ipinanganak ako sa Karangyaan. Ako ang nag-iisang anak ni Don Ricardo Roxas, ang chairman ng Roxas Prime Holdings. Ang aking ama ay mayaman, kilala, at may autoridad na kahit sino ay mapapaayos ng kwelyo kapag kaharap siya. Pero para sa akin, hindi siya ang malamig na chairman na isinusulat sa mga diaryo. Siya ang lalaking nabiyudo noong ako'y 8 anyos pa lamang. Mag-isang pinalaki ang kanyang anak na babae sa lumang mansyon sa Ayala Alabang. Hindi marunong yumakap si Itay. Lalong hindi marunong magsalita ng matatamis. Noong bata ako at nilalagnat, magdamag siyang uupo sa tabi ng kama ko pero ang sasabihin lang, inumin mo ang gamot, hindi ka gagaling sa pag-iyak. Dati, sinisisi ko si Itay sa pagiging seryoso niya. Nang lumaki ako, doon ko lang naintindihan. May mga taong nagmamahal sa salita. Pero si Itay, minahal ako sa pamamagitan ng tahimik na pagsangga sa lahat ng unos. Hindi ko sinundan ang yapak niya. Habang gusto niyang mag-aral ako ng business administration, pinili ko ang fine arts. Mas nahumaling ako sa paggawa ng palayok, pagpipinta, at sa mga bagay na makukulay. Kaysa sa mga financial report, hindi siya masaya, pero hindi niya ako pinilit. Sinabi niya lang na kahit anong landas ang piliin ko, huwag akong papayag na akayin ako ng iba, na parang isang bata. Natawa ako noon. Inisip kong, nag-aalala lang siya. Nang sobra. Minsan talaga sa buhay, akala nating mga bata, alam na natin ang lahat, hanggang sa madapa tayo. At malaman na, ang alam nating lahat, ay kasing nipis lang ng tissue, sa isang karinderya. Pinakasalan ko si Paulo Gomez, matapos ang 3 taong relasyon. Mas matanda siya sa akin ng 4 na taon, galing sa isang simpleng pamilya. At nagtatrabaho sa sales department ng isang maliit na kumpanya. Noong araw ng kasal namin, marami ang nagbulungan na pinakasalan niya ako para makapasok sa isang mayamang pamilya. Narinig ko iyon pero binaliwala ko. Naniniwala akong hindi dapat sukatin ng pera ang pag-ibig. Matapos ang kasal, si Paulo ay tumira sa amin. Hindi tumutol si Itay. Tinitigan niya lang si Paulo ng matagal at sinabing, sa loob ng bahay na ito, hindi ko kailangan yumuko ka. Ang kailangan ko lang ay mamuhay ka ng matuwid. Noon, tumango si Paulo nang may buong paggalang na kahit sino ay maaawa. Tinawag niyang Itay ang ama ko. Sa umaga, nagtitimpla siya ng kape. Sa hapon, kinukumusta ang gamot sa high blood. Sa gabi, kapag nakitang gabi na umuwi si Itay, siya mismo ang nagiinit ng sabaw. Sa harap ng ibang tao, palagi niyang inilalagay ang kamay niya sa likod ko. Malambing ang boses. Pagod ka na. Ako na ang bahala. Naniwala ako sa pangungusap na iyon, na parang paniniwala ko na sisikat ang araw pagkatapos ng umaga. Ang biyenan kong babae ay si Aling Teresita Gomez, taga Pampanga, na lumipat sa amin wala pang 3 buwan matapos ang kasal. Sabi niya, malungkot daw sa dati niyang bahay, at si Paulo lang ang nag-iisang anak niya. Gusto niyang mapalapit sa anak at apo. Hindi ko magawang tumanggi. Siya pa rin ang biyenan ko. At bilang manugang, inisip ko na, kung makakapagtimpi ako, magiging payapa ang bahay. Hindi si Aling Teresita yung tipo na sumisigaw at nag-iiskandalo. Mahinahon siyang magsalita, pero bawat salita ay parang tinik na nakabalot sa dahon ng saging. Minsan, bumili ako ng bagong set ng ceramic na plato para sa kusina.
Tiningnan niya ito at ngumiti. May kaya ka kasi kaya kung anong gusto mo, nabibili mo. Pero ang babaeng may asawa na, dapat alam niyang ang pamilya ng asawa ang kanyang pinag-uugatan. Kung matibay ang ugat, magiging malago ang puno. Naguhugas ako ng gulay noon, at marahan lang na sumagot. Opo, naiintindihan ko po. Ibinaba niya ang tasa ng tsaa. Pantay pa rin ang boses. Mabuti kung naiintindihan mo. Natatakot lang ako na masanay kang laging may ama na sumasangga sa'yo. Baka sa huli, hindi mo na marunong igalang ang asawa mo. Nanahimik ako. Hindi dahil hindi ako nasaktan, kundi dahil natatakot akong kapag nagsalita ako, magiging korte ang hapunan. At minsan sa isang bahay, ang taong gustong manahimik ay kailangang maging banig na tinatapakan ng iba. Masakit pakinggan, pero nakakapagod talaga. Nang hapong iyon, kumpleto kami sa hapagkainan. Maambon sa labas. Sa kusina, si Ate Lorna ay nagluto ng sinigang, adobong manok, at lechon kawali, mga paborito ni Itay. Mahigit 20 taon nang kasama si Ate Lorna ni Itay. Dati niyang sekretarya at parang kapamilya na rin. Inilabas niya ang sinigang at ngumiti. Don Ricardo, dagdagan niyo ang kanin niyo ha. Si Ma'am Celestine po mismo ang pumili ng mga sangkap kaninang umaga. Si Itay, na nakaupo sa kabisera, ay sumulyap sa akin. Magaling pumili ng sangkap, pero mahirap pumili ng tao. Natawa ako. Itay, heto na naman po kayo. Si Paulo sa tabi ko ay dali-daling kumuha ng piraso ng manok at inilagay sa plato ko. Itay, wag po kayong mag-alala. Medyo sablay pa po ako. Pero totoo po ang pagmamahal ko kay Celes. Hindi kumibo si Itay. Tiningnan niya si Paulo. At kakaiba ang tingin niya. Na para bang tumatagos sa plansadong damit nito. Nakikita ang mga bagay na itinatago sa dibdib. Nakita ni Aling Teresita na bumigat ang paligid kaya sumingit siya. Natural lang na maging mabusisi si Don Ricardo. Ang anak niyang babae ay parang ginto. Pero sa totoo lang, mas mabuti pa ang lalaking medyo mahirap, pero mapagmahal sa asawa, kaysa sa maraming mayaman na walang puso. Yumuko si Paulo. Nay, bakit niyo naman po binabanggit yan? Ngumiti ang ina niya. Nagsasabi lang naman ako ng aral. Tayo ngayon ay iisang pamilya na. Ang kayamanan ay para rin sa kapakanan ng mga anak at apo. Hindi ko gaanong pinansin, pero si Itay, ibinaba niya ang kanyang kubyertos. Ang biyaya ay wala sa kayamanan. Nasa puso ng tao. Dahil sa sinabing iyon, natahimik ang buong mesa. Ngumiti si Paulo. Nang pilit at uminom ng tubig. Nakita kong umilaw ang screen ng cellphone niya. Mabilis niya itong itinago. Pero hindi maitago ang kaba sa gilid ng kanyang mga mata. Nang gabing iyon, pagkatapos ng hapunan, tinawag ako ni Itay sa kanyang opisina. Ang kwarto niya ay laging amoy, tsaa at sandalwood. Sa ibabaw ng mesa ay ang luma niyang relo na leather strap na suot niya simula pa noong nagsisimula siya sa negosyo. Gasgas na ang salamin. Pero hindi niya kailanman pinalitan. Nakatayo si Itay sa bintana. Nakatingin sa mga dilaw na ilaw na tumatama sa hardin. Celes. Po, mabuti ang mabuhay na may utang na loob. Pero wag mong ilagay ang buong buhay mo sa kamay ng iba. Bumuntong hininga ako. Itay, hindi na naman po kayo naniniwala kay Paulo? Humarap siya. Seryoso ang mukha, pero malungkot ang mga mata. Hindi ko sinasabing pagdudahan mo ang asawa mo. Sinasabi ko lang na dapat mong alagaan ang sarili mo. Hindi mali ang babaeng malambot ang puso. Ang mali ay kapag sobrang lambot, na kahit sino ang pumiga, luha ang lalabas. Nagkunwari akong nagtatampo. Itay naman, parang ang tanga-tanga ko naman po. Ngumiti siya ng bahagya. Bihira akong makita si Itay na ngumiti ng ganoon. Hindi ka tanga. Masyado ka lang mapagtiwala. Hindi ko lubusang naintindihan ang sinabi niya. Inisip ko na tumatanda na si Itay kaya palagi na lang siyang nag-aalala. Hindi ko alam na may mga paalala na hindi dahil sa takot sa malayong hinaharap, kundi dahil nakikita na nila ang tinik na nasa harapan na mismo ng pinto. Mga 11 ng gabi. Bumaba ako sa kusina para kumuha ng tubig nang makita ko si Paulo sa labas ng balkonahe sa ikalawang palapag.
Nakatalikod siya sa akin. Mahina ang boses sa telepono. Oo, alam ko na. Malapit nang matapos ang lahat, natigilan ako. Paglingon ni Paolo at nakita ako, medyo nagulat siya, pero mabilis na ngumiti. Gising ka pa. Mahal, sino ang kausap mo? Nang ganitong oras. Customer lang. Nagmamadali sa kontrata. Grabe talaga ang negosyo ngayon. Mas mahigpit pa sa nanay mong nagmamadaling ipakasal ka. Pagkatapos niyang sabihin iyon, kumindat pa siya sa paraang sanay na sanay ako. Natawa ako. Ang maliit na pagdududa sa puso ko ay natunaw dahil doon. Hindi ko alam na hindi iyon tawag para sa trabaho. At ang linyang malapit nang matapos ang lahat ay ang unang saksak na inilagay malapit sa bubong ng tahanan ko. Gabi ng Oktubre 24, umuulan na ng ambon sa Maynila mula padapit hapon. Ang lamig ng tag-ulan ay hindi naman tumatagos sa buto, pero sapat na para mapapikit ka. Kapag dumaan sa mahabang pasilyo ng mansyon, naaalala ko ang gabing iyon. Dahil bago ako matulog, bumaba pa ako sa kusina para sabihin kay Ate Lorna na maghanda ng mainit na arroz caldo para kay Itay kinabukasan. Nitong mga huling araw, laging puyat si Itay at mas malalim ang mga mata. Pero kapag tinanong, iwinawak niya lang, matanda na. Natural lang mapagod. Huwag mong ituring si Itay na parang plorerang babasagin. Natawa ako at sinabing matigas ang ulo niya. Hindi ko akalain na iyon na pala ang huling beses na maririnig ko siyang kausap ako sa tono na kalahating seryoso, kalahating nagmamahal. Halos 3 ng madaling araw, nagising ako sa tunog ng cellphone ni Paolo. Ang tunog na iyon ay umalingaw-ngaw sa madilim na silid, tuyo at nagmamadali, na parang may kumakaskas ng kuko sa salamin. Mabilis na bumangon si Paolo. Sobrang bilis na hindi pa ako tuluyang nakadilat, ay hawak na niya ang telepono at pumunta sa may bintana. Hello? Ano? Paos ang boses niya. Bigla akong bumangon at hinila ang kumot. Anong nangyayari, Paolo? Paglingon niya, putlang-putla ang mukha niya sa ilalim ng dilaw na ilaw ng lampara. Tiningnan niya ako. Nanginginig ang labi, pero kakaiba ang mga mata, na parang pumipili ng tamang maskara na isusuot. Mahal, huminahon ka at makinig sa akin. Nalaglag ang puso ko. Lumingon siya. Tumawag ang ospital. Si Itay, inatake sa puso. Sabi nila, hindi na raw umabot sa buhay. May mga salitang hindi kailangan ng pananakit para baliin ang iyong buto. Umupo ako roon. Tulala. Bago ako tumakbo pababa ng kama. Natapilok ako sa gilid ng carpet. At muntik ng matumba. Mabilis akong sinalo ni Paolo. Nagmamadali ang boses. Anong magbihis pa? Nasaan si Itay? Anong ospital? Sa Manila Heart Center. Ihahatid kita agad. Hindi na ako nakapagbihis ng maayos. Isinuot ko lang ang isang mahabang cardigan sa ibabaw ng aking pantulog. Maambon pa rin sa labas. Bukas ang ilaw sa gate at basang-basa ang sahig. Binuksan ni Paolo ang pinto ng kotse at halos itulak ako sa passenger seat. Sa daan, nanginginig ako ng husto na hindi ko mailagay ang seatbelt ko. Lumapit si Paolo para ikabit ito at pinaandar ang kotse. Paglabas ng kotse sa gate, ang mga wiper ay pabalik-balik sa salamin, nagiiwan ng mga guhit ng tubig na parang luha. Paano? Bulong ko. Kagabi, kumain pa si Itay. Nag-usap pa kami. Hindi naman siya ganoon kahina. Nakatitig si Paolo sa daan. Bumaba ang boses. Kailangan mong huminahon. Matagal nang mahina si Itay. Tinatago niya lang sa'yo. Walang may gusto nito. Napalingon ako sa kanya. Matagal nang mahina? Sinong nagsabi sa'yo? Natigilan si Paolo ng kalahating segundo bago sumagot. Hula ko lang. Matatanda na. Nagtatrabaho ng sobra. Sino ba namang nakakaalam sa puso? Sa sobrang taranta ko noon, hindi ko na pinansin ang sinabi niya. Nang maisip ko ulit, doon ko lang naintindihan. May mga lihim na parang nabubulok na isda. Gaano man itago, mangangamoy at mangangamoy din. Nakarating kami sa ospital ng madilim pa.
Ang pasilyo ng emergency room ay puting-puti, malamig, at amoy disinfectant. Tumakbo ako na parang wala sa sarili. Isang doktor ang lumabas, tinanggal ang kanyang maskara, at tiningnan ako ng may awa ang tingin na pinakaayaw ko sa lahat. Dahil karaniwan itong nagbabadya ng isang bagay na hindi na malulunasan. Kayo po ba ang kamag-anak ni G. Ricardo Roxas? Tumango ako, parang may bumara sa lalamunan ko. Nasaan po ang tatay ko? Gusto ko siyang makita. Tumahimik ang doktor sandali. Dinala siya dito ng 3:03 a.m. Pagdating sa ospital, tumigil na ang puso. Sinubukan naming i-revive, pero walang nangyari. Nakikiramay po kami. Nabingi ako. Ang mga salitang 3:03 a.m., tumigil na ang puso, nakikiramay, ay umalingaw-ngaw sa ulo ko na parang kampana ng simbahan na wala sa tono. Sumandal ako sa pader. Hindi maaring mamatay si Itay ng ganito. Sino ang nagdala sa kanya dito? Bakit hindi niyo ako tinawagan agad? Nakatayo si Paulo sa likod ko. Ipinatong ang kamay sa balikat ko. Ako ang nagdala kay Itay. Noong nakita ko siya, hirap na siyang huminga. Natakot akong abalahin ka, kaya dinala ko na agad siya. Humarap ako, at halos sumigaw. Kailan mo siya nakita? Tumingin si Paolo sa doktor, tapos sa akin. Mga bandang 3 a.m. Narinig ko ang isang kalabog mula sa kwarto ni Itay. Ang kwarto ni Itay ay nasa dulo ng pasilyo, sa unang palapag. Paano mo narinig? Bumaba ako para uminom ng tubig. Ang sagot ay parang tama, pero hindi rin. Nasa gitna ito, parang isang damit na sakto. Kung hindi hihinga ang nagsusuot, tinanggal ko ang kamay ni Paulo at tumakbo papasok sa emergency room. Nandoon si Itay. Natatakpan ng puting kumot hanggang dibdib. Ang mukha niya ay payapa. Sa paraang masakit tingnan. Ang lalaking buong buhay na sumangga para sa akin. Ngayon ay nakahiga ng tahimik sa ilalim ng malamig na ilaw. Hindi na nakakunot ang noo. Hindi na ako pinapagalitan. Hindi na ako tinatawag na pasaway. Hinawakan ko ang kamay ni Itay. Ang kamay na iyon ay lumalamig, mabigat, at naninigas. Sa kaliwang pulso niya, may maliit na pasa. Kulay asul-lila, na parang may pumiga o humawak ng mahigpit. Itay! Sigaw ko. Basag ang boses. Itay! Imulat mo ang mga mata mo. Si Celesto. Walang sumagot. Pumasok si Paulo. At marahan akong hinila. Mahal, wag mo nang tingnan. Hindi mo kakayanin. Tinabig ko ang kamay niya. Wag mo akong hawakan. Noong sandaling iyon, may mga yabag na nagmamadali sa labas. Si Aling Teresita ay lumitaw sa pasilyo. Nakasuot ng madilim na bestida. May dalang isang itim na bag. Nakita ko ang gilid ng bag na bukas. At sa loob ay may mga nakatuping damit panluksa na itim. May kumirot sa puso ko na kakaiba. Lumapit siya at niyakap muna si Paulo bago humarap sa akin. Celes, anak, kailangan mong magpakatatag. Wala na siya. Kung magkakasakit ka, sino ang mag-aayos ng burol ni Itay? Tiningnan ko siya. Nanuyo ang mga luha. Paano po kayo nakarating agad dito? Nay, natigilan siya at bumuntong hininga. Tinawagan ako ni Paulo. Kinutuban ako kaya naghanda na ako ng ilang bagay. Kapag may burol, mahirap ang kulang-kulang. Kawawa ang namatay. Mukhang makatwiran. Pero sa gabing maulan, nakararating lang ng balita ng pagkamatay ni Itay. Ang bag ng damit panluksa na iyon ay nagparamdam sa akin ng mas matinding lamig kaysa sa sahig ng ospital. Gusto ko pang magtanong, pero umiikot na ang ulo ko. Ang boses ng doktor, ni Paulo, ni Aling Teresita, ang tunog ng gulong ng stretcher sa labas ng pasilyo, ay naghalo-halo. Ang lahat ay naging puti. Naaalala ko lang na kumapit ako sa gilid ng kama. Sinusubukang tingnan si Itay sa huling pagkakataon. Ang pasa sa pulso niya ay paulit-ulit na lumilitaw sa isip ko. Maliit lang, pero kitang-kita. At masakit. Yumuko si Paulo sa tabi ko. Pagod ka na, mahal. Hayaan mo, ako na ang bahala sa lahat.
Umiling ako. Hindi. Dito lang ako kay Itay. Pero nanlambot ang mga binti ko. Parang may humigop ng lahat ng dugo sa katawan ko. Bago ako mawalan ng malay, narinig ko ang boses ni Paulo. Malapit. Pero hindi na kasing lambing tulad ng dati. Iuwi niyo na siya. Kapag mas matagal siya dito, mas magiging komplikado. Ang salitang iyon ay nalunod sa tunog ng ulan sa labas ng bintana. At ako'y bumagsak sa gitna ng pasilyo ng ospital, sa amoy ng malamig na disinfectant, at sa pakiramdam na ang kamay ni Itay ay tuluyan ng dumulas mula sa aking kamay. Nagising ako sa sarili kong silid tulugan. Bahagyang nakasara ang mga kurtina, at ang liwanag ng umaga ay sumisilip sa siwang. Masakit ang ulo ko. Sa unang ilang segundo, wala akong maalala. Tapos, may narinig akong tunog ng funeral music mula sa ibaba. Patay na si Itay. Bumangon ako. Nanginginig ang mga binti. Pagbukas ko ng pinto, sumalubong sa akin ang amoy ng kandila at mga bulaklak. Humawak ako sa rehas at bumaba. Ang sala namin, kung saan kagabi lang ay may hapunan pa ng adobong manok, ay naging isang burol na. Nakalagay ang larawan ni Itay sa itaas. At ang kabaong ay nasa gitna mismo ng bahay. Napakabilis. Sobrang bilis na nanlamig ang puso ko. Si Paulo ay nakatayo sa tabi ng mga taga-punerarya. Nakaitim na polo. Hawak ang cellphone. Nang makita niya ako, mabilis siyang lumapit. Celes, bakit ka bumaba? Mahina ka pa. Tumingin ako diretso sa kabaong. Kailan pa nakauwi si Itay? Kaninang madaling araw. Inayos ko na lahat. Nawalan ka ng malay. Hindi ko pwedeng hayaang manatili si Itay sa malamig na ospital. Inayos mo lahat? Sino ang nagsabi sa iyong magdesisyon ka? Natigilan si Paulo, tapos lumambing ang boses. Asawa mo ako, Celes. May problema sa pamilya. Kung hindi ako ang tatayo, sino? Sa tabi ng altar, si Aling Teresita ay nakasuot ng damit pang simba. May hawak na rosaryo. Nagbubulong-bulong siya. Pero ang mga mata niya ay laging sumusulyap sa orasan. Ang tingin na iyon ay hindi tingin ng nagluluksa. Parang takot na mahuli sa isang bagay. Lumapit ako sa kabaong. Gusto kong makita ang mukha ni Itay. Agad akong hinawakan ni Paulo sa balikat. Wag, Celes. Kakagaling mo lang sa himatay. Gusto kong makita ang tatay ko. Nagulat ako sa sarili kong boses. Hindi na ito boses ng isang anak na babae, kundi ng isang taong malapit ng pagkaita ng huling pagkakataon na makita ang kanyang ama. Hinigpitan ni Paulo ang hawak sa akin. Marahan pero sapat para sumakit. Makinig ka sa akin, Celes. Sabi ng matatanda, bawal patatakan ng luha ang salamin ng kabaong ni Itay habang nakaburol, dahil baka hindi matahimik ang kaluluwa niya. Tiningnan ko siya ng diretso. At sino ang nagpasyang i-cremate agad si Itay? Ibinaba ni Aling Teresita ang rosaryo. Ako ang nagpatawag ng kilalang master mula sa Quiapo. Tiningnan niya at sinabing namatay ang Itay mo sa isang malas na oras. Kailangang i-cremate bago magtanghali. Kapag pinatagal, hindi maganda para sa pamilya. Ang salitang cremate ay umugong sa ulo ko. Kagabi lang namatay si Itay. Bakit kailangang i-cremate agad? Bumuntong hininga si Aling Teresita. Celes, anak, huwag kang maging matigas ang ulo. Ang patay ay kailangan ng kapayapaan. Ang buhay ay kailangang umiwas sa kapahamakan. Sumunod tayo sa pamahiin. Tumingin ako kay Paulo. Ganoon din ba ang gusto mo? Umiwas ng tingin si Paulo. Gusto ko lang ang makakabuti para kay Itay at para sa'yo. Kung lumampas ang oras, baka magkaroon ng masamang mangyari sa pamilya. Natawa ako habang tumutulo ang luha. Buong buhay ni Itay. Hindi siya naniwala sa mga ganyan. Sabi niya, kung nabuhay ka ng matuwid, hindi mo kailangang katakutan ng anumang oras. Bumaba ang boses ni Paulo. Wala na siya. Sundin na lang natin ang tradisyon para sa kapayapaan. Huwag mo nang pahirapan ang lahat. Pahirapan ang lahat? Ang tatay ko ay namatay ng biglaan. Gusto kong makita ang mukha niya. Pero ako pa ngayon ang nanggugulo. Tinabig ko ang kamay ni Paulo. At sinubukang lumapit.
Pero hinarangan ako ni Aling Teresita. Makinig ka sa akin, anak. Ang anak na babaeng nanggugulo sa lamay ng ama ay walang utang na loob. Kung mahal mo ang tatay mo, hayaan mo siyang umalis ng payapa. Napahinto ako. Nay, wag niyo pong gamitin ang salitang paggalang para pigilan ako. Nanigas ang mukha ni Aling Teresita, pero mabilis siyang lumingon at nagsabi, "Ikuha mo ng maligamgam na tubig si Celestine." Nanginginig na siya. Pumunta si Paulo sa kusina at bumalik na may dalang puting tasa. "Inumin mo to." "Mahal. Nilagyan ko ng kaunting asukal para hindi ka mahilo." Ayaw kong uminom, pero nanginginig ang mga kamay ko. Inilapit ni Paulo ang tasa. Namumula ang mga mata niya. "Nakikiusap ako sa iyo, Celes. Kung hihimatayin ka ulit, hindi matatahimik si Itay." Ang salitang iyon ang tumama sa pinakamalambot na bahagi ng puso ko. Tinanggap ko ang tasa at uminom ng ilang lagok. Maligamgam ang tubig, medyo matamis, at may kakaibang lasa. Ilang sandali lang, bumigat ang mga mata ko. Ang tunog ng funeral music ay unti-unting lumayo. "Paolo, inaantok ako." Agad akong sinalo ni Paulo. "Magpahinga ka na sa kwarto, mahal. Ako na ang bahala sa lahat." Umiling ako, nakatingin sa larawan ni Itay. Gusto kong lumapit sa kabaong. Gusto kong buksan ang takip kahit isang beses lang. Pero hindi na sumusunod ang katawan ko. Yumuko si Aling Teresita para ayusin ang mga bulaklak sa mesa. Mahina ang boses. "May epekto na ba?" Mahinang sumagot si Paulo. "Malapit na. Kailangang matapos bago dumating ang mga mediko-legal." Sinubukan kong imulat ang aking mga mata. Sa huling sandali, bago ako tuluyang mawalan ng malay, nakita ko ang kamay ni Paulo na nakapatong sa takip ng kabaong. Kumislap ang singsing niya sa kasal. Sa ilalim ng dilaw na ilaw, hinawakan ko ang kamay na iyon noong araw ng aming kasal. Naniniwalang nakahanap ako ng masasandalan. Noong umagang iyon, ang kamay ding iyon ang sumalo sa akin. Malambing, tulad ng isang mabuting asawa. Pero ako lang ang nakarinig ng isang bagay na nabasag sa loob ko. Nagising ako ulit ng maliwanag na sa labas. Ang unang pakiramdam ay uhaw na uhaw ako. Ang pangalawa ay takot. Isang takot na hindi maingay, pero dumidikit sa dibdib ko na parang malamig na hamog. Bumangon ako. Mahigit 7 na, ng umaga, sa orasan. Mas tahimik sa ibaba kumpara kanina. Wala nang ingay ng tao at funeral music. Tanging amoy na lang ng natunaw na kandila ang naiwan sa hangin. Mabilis akong lumabas ng kwarto at nakasalubong si Ate Lorna paakyat. Nang makita niya ako, nataranta siya. "Ma'am Celes, bakit po kayo bumaba? Mahina pa po kayo. Nasaan na po ang burol?" "Nasaan na si Itay?" Nataranta si Ate Lorna. Napilipit ang mga kamay. "Sabi po ni Sir Paulo, kailangan daw pong dalhin agad si Don Ricardo para umabot sa oras. Parang may nagbuhos ng malamig na tubig sa akin." "Dalhin saan?" "Sa crematorium po. Sa Manila Memorial." Hindi ko na narinig ang iba pa. Halos tumakbo ako pababa ng hagdan. Bukas ang pinto. At ang hearse ay nakaandar na sa labas ng gate. Tumakbo ako palabas. Sakto sa oras na isasara na ng mga taga-punerarya ang pinto ng sasakyan. Sandali, lumingon si Paulo. Bakas ang pagkagulat sa mukha bago lumapit. "Mahal, bakit ka bumaba? Balak ko sanang pagpahingahin ka pa bago tayo sumunod. Babalak mong dalhin si Itay para i-cremate nang hindi ako hinihintay?" "Hindi sa hindi kita hinihintay. Pero mahina ka pa. Natatakot akong himatayin ka sa daan." "Kahit himatayin ako, problema ko na yon." Tuyot ang boses ko. Mula kagabi, lahat sila ay nagdedesisyon para sa akin. Sa ngalan ng pag-aalala. Sa puntong iyon, ang sakit ay nahaluan na ng galit. Sumilip si Aling Teresita mula sa sasakyan. "Hayaan niyo na siyang sumama. Baka sabihin pa na masama ang pamilya ng asawa." Ang salitang iyon ay nagparamdam sa akin ng panlalamig. Diretso akong umakyat sa sasakyan at umupo sa tabi ng larawan ni Itay. Ang larawan ay kuha noong nakasuot siya ng kulay abong suit. Nakatingin sa gilid, seryoso pero mainit ang mga mata. Niyakap ko ang frame.
Nanginginig ang mga kamay. Umandar ang sasakyan. Ang langit sa Maynila ay kulay abo. At ang ambon ay dumadampi sa salamin. Ang mga puno sa gilid ng daan ay paatras na dumadaan. Umupo ako malapit sa kabaong. Naririnig ang bawat tunog ng makina, ang bawat pintig ng aking puso. Minsan, ipinapatong ko ang kamay ko sa malamig na kahoy. Umaasang sa anumang paraan, kakatok si Itay mula sa loob, na para bang lahat ay isang masamang panaginip lang. Si Paulo, na nasa unahan, ay laging minamadali ang driver. Pakibilisan po ng konti, baka maipit tayo sa oras. Sumulyap ang driver sa rearview mirror. Sa inyo po ba ang seremonyas doon? Oo, simple lang. Nagmamadali ang pamilya. Tumingala ako. Anong bagay ang mas nagmamadali kaysa sa paghahatid sa tatay ko? Lumingon si Paulo. Mahal, huwag kang maging tensyonado. Natatakot lang akong lumampas sa oras na sinabi ng master. Ngumiti ako ng mapait. Mas naniniwala ka sa master kaysa sa damdamin ng anak ng namatay? Hindi siya sumagot. Si Aling Teresita naman, na nakaupo sa tabi ng bintana, ay may hawak na rosaryo. Bumubulong, na parang nagdarasal. Pero paminsan-minsan, sumusulyap siya sa kanyang cellphone. Mabilis na nagtatype, bago itago ulit sa bulsa ng kanyang damit. Sa labas, mukha siyang nagdarasal, pero ang kanyang pagkabalisa ay nagpapakita na may hinihintay siya, hindi nagluluksa. Pagdating sa crematorium, isang malamig na hangin ang sumalubong sa amin. May dalang amoy ng usok at nalantang bulaklak. Ang lugar na iyon ay laging may pakiramdam na nasa gitna. Hindi na mundo ng mga buhay, hindi pa rin mundo ng mga patay. Ang mga tao ay pumupunta dito para ihatid ang kanilang mga mahal sa buhay sa huling pagkakataon. At lahat ay nagsasalita ng mahina, na parang natatakot na istorbohin ang katahimikan ng mga kaluluwa. Lumabas ang ilang staff ng punerarya para tumulong. Isang lalaki ang nagtanong. Gusto po ba ng pamilya na magkaroon ng huling pagtingin at maikling seremonya? Hindi pa ako nakakasagot nang sumingit si Paulo. Masyadong maraming seremonya. Simple lang po sa amin. Namatay ang matanda sa masamang oras. Tumingin ako sa kanya. Sobrang gulat na nakalimutan ko ang lahat. Masyadong maraming seremonya? Tinawag mong masyadong maraming seremonya ang paghahatid sa tatay ko? Nataranta si Paulo. Hindi iyon ang ibig kong sabihin. Ako lang. Sir Paulo. Isang boses ng matandang lalaki ang tumawag mula sa likuran. Lumingon ako. Isang lalaking nasa 60s. Payat. Nakasuot ng madilim na jacket. Ang mabilis na lumalapit sa amin. Nakilala ko siya agad. Si Mang Julian. Si Mang Julian, ang nag-aayos ng mga namatay. Maraming taon na ang nakalipas. Noong namatay ang nanay ko, siya ang tumulong sa pamilya namin na ayusin ang lahat. Mula noon, nanatili silang magkaibigan ni Itay. Dahil minsan, tinulungan ni Itay si Mang Julian sa pampagamot ng anak nito. Yumuko si Mang Julian sa harap ng larawan ni Itay. Namumula ang mga mata. Huli ko nang nalaman ang balita, kaya nagmamadali akong pumunta. Malaki ang utang na loob ko kay Don Ricardo. Hayaan niyo akong ayusin siya sa huling pagkakataon. Nang marinig iyon, namutla si Paolo. Humakbang siya paharap. Naku, Mang Julian, hindi na po kailangan. Naayos na po namin lahat. Matigas na ang mga kamay at paa ng namatay. Hindi na magandang galawin pa. Tumingala si Mang Julian. Matalas ang mga mata. Ang mga buhay ay may utang na loob at pagmamahal. Bakit ang patay? Natatakot kayong galawin. Para sa isang disenteng pamamaalam, sumingit si Aling Teresita. Pilit ang ngiti. Namatay po kasi siya sa malas na oras. Gusto lang po naming matapos agad para matahimik. Hindi nakipagtalo si Mang Julian. Tumingin lang siya sa akin. Naramdaman kong may bumara sa lalamunan ko. Gusto ko po. Isang salita lang. Pero parang hinugot lahat ng lakas ko. Tinulungan kami ng staff na buksan ang takip ng kabaong. Lumapit ako. Nanlalambot ang mga tuhod. Nandoon si Itay. Inayos na ang itsura. Pero bakas pa rin ang pagod. Na parang hindi pa nakapagpahinga.
Kinagat ko ang labi ko para hindi maiyak. Ayokong may gumamit na naman ng luha ko para turuan ako kung paano mahalin ang tatay ko. Marahang inayos ni Mang Julian ang kwelyo ni Itay. Hinaplos ang buhok na numipis na. Mahina siyang nagsalita. Nakasara ng mahigpit ang mga kamay ni Don Ricardo. Hayaan niyong ayusin ko para maging maayos. Nang marinig iyon, agad na humakbang si Paulo. Hayaan niyo na lang po. Patay na. Matigas na ang kamay. Para saan pa? Ang reaksyon niya ay sobrang-sobra na lahat ng tao sa paligid ay natigilan at napatingin sa kanya. Tumigil din si Mang Julian. Nagbago ang tingin. Ano ang kinatatakutan mo? Wala akong kinatatakutan. Sinasabi ko lang na dapat hayaang manahimik ang mga patay. Tinitigan ko si Paulo. Humihinga siya ng malalim. Pinagpapawisan ng noo kahit malamig. Biglang pumasok sa isip ko ang pasa sa pulso ni Itay sa ospital. Ang matamis na tubig kagabi. Ang bulong ni Paulo. Na kailangang matapos bago dumating ang mga mediko-legal. Hindi na nagsalita si Mang Julian. Dahan-dahan niyang kinuha ang kanang kamay ni Itay. Ang mga daliri ay malamig at matigas na. Pero hindi imposibleng buksan. Gamit ang dalawang kamay, marahan, at maingat niyang binuksan ang bawat daliri. Natahimik ang lahat. Naririnig ko ang tibok ng puso ko. Ang hinliliit. Ang palasingsingan. Ang hinlalato. Bigla, mula sa palad ni Itay, may nahulog na isang maliit na bagay na kulay kape. Sumunod ay isang piraso ng papel na lukot, basa ng pawis. Yumuko si Mang Julian para kunin ito. Yumuko rin ako, blanko ang isip. Susugod sana si Paulo, pero umatras na si Mang Julian. Binuksan niya ang papel. Isang segundo lang niyang tiningnan, at namutla siya. Ang boses niya ay biglang pumutok sa gitna ng malamig na silid. Itigil! Huwag i-cremate! Nagkagulo ang mga tao. Tumayo si Aling Teresita at nahulog ang rosaryo niya sa sahig. Inagaw ko ang papel mula kay Mang Julian. Ang mga salita ay nanginginig at nakakiling. Sulat kamay iyon ni Itay. Nakilala ko agad. Dahil iyon ang sulat na nakita ko buong buhay ko. Pinalitan ni Paulo ang gamot. Huwag i-cremate, parang gumuho ang mundo ko. Hindi ako makapaniwala. Huwag, bulong ko. Pero ang kamay kong may hawak sa papel ay nanginginig. Ang maliit na bote ng gamot ay naibigay na sa isang staff. Biglang lumuhod si Paulo sa gitna ng sahig. Celes, mahal, pakinggan mo ako. Nataranta si Itay noong inatake siya. Nagkamali lang siya ng akala. Vitamins lang ang binigay ko sa kanya. Baka akala niya iba. Tiningnan ko siya. Ang lalaking nagsabing mahal ako, ang tumawag na Itay sa tatay ko. Ngayon ay nakaluhod sa harap ko. Umiiyak na parang siya ang pinakaagrabyado sa lahat. Sumugod si Aling Teresita at tinuro ako. Huwag kang makinig sa sabi-sabi. Sa gitna ng pagluluksa sa tatay mo, pagdududahan mo ang asawa mo? Gusto mong gumawa ng iskandalo para hindi matahimik ang tatay mo? Humarap ako sa kanya. Tumutulo ang luha, pero malamig ang boses. At gusto niyo namang ipasok ko sa pugon ang tatay ko, para matahimik siya? Sakto namang may sumigaw na isang staff. Tumawag kayo ng pulis! Hindi ito pwedeng ayusin ng ganito lang. Ilang minuto lang, dumating ang mga pulis at investigador. Gumawa sila ng report. Kinuha ang bote ng gamot at ang sulat, at sinabing kailangang manatili ang bangkay. Para sa autopsy, si Paulo ay dinala sa isang tabi para kausapin. Hindi na siya nakaluhod, pero putlang-putla ang mukha. Isang investigador ang nagtanong sa akin, nakikilala niyo po ba ang sulat kamay sa papel? Tiningnan ko ulit ang mga salita. Bawat nanginginig na letra ay parang kutsilyong humihiwa sa puso ko. Sulat po iyan ng tatay ko. Pagkasabi ko noon, nanlambot ang mga binti ko. Kung hindi ako sinalo ni Mang Julian, marahil ay bumagsak ako sa tabi mismo ng kabaong. Sabi nila, kapag bumagsak ang malaking puno, doon lang malalaman ng damo sa ilalim kung gaano ito kaliit. Noong umagang iyon, hindi lang ako nawalan ng ama, nawalan din ako ng huling piraso ng seguridad sa buhay ko. Dahil ang asawa kong hawak ngayon ng pulisya, ay maaaring siya mismo ang pumatay sa tatay ko.
Nang hapong iyon, ang labi ni Itay ay hindi na dinala sa krematorium. Iniutos ng pulisya na panatilihin ito para sa autopsy. Ang mga kamag-anak namin ay nakatayo sa gilid ng pasilyo ng punerarya. Lahat ay nakatingin sa akin nang may halong awa at takot. Awa dahil nawalan ako ng ama. Takot dahil ang pagkamatay niya ay hindi na isang simpleng atake sa puso. Si Paulo ay dinala sa isang pribadong silid. At si Aling Teresita ay laging nakasunod sa anak. Walang tigil sa pagsasalita. Mga sir, pakiimbestiga pong mabuti ang anak ko. Mabait po iyan. Mas inaalagaan pa niya ang biyenan niya kaysa sa tunay na anak. Huwag po ninyong pagbintangan. Dahil lang sa isang piraso ng papel, tiningnan siya ng isang investigador. Kalmado ang boses. Ginagawa lang po namin ang trabaho namin base sa ebidensya, ginang. Huminahon po kayo. Natigilan si Aling Teresita. Sa unang pagkakataon, nakita kong natigil ang bibig niyang palaging nagbibigay ng sermon. Kakaiba talaga ang buhay. Sa harap ng manugang, parang radyo kong magsalita. Pagdating sa batas, kusang humihina ang volume. Nakaupo ako sa waiting area. Yakap ang bag na may larawan ni Itay. Si Mang Julian ay nakaupo sa tabi ko. Laging bumubuntong hininga. Gusto kong umiyak pero parang nagyelo ang mga luha ko sa lalamunan. Isang lalaking naka-gray suit ang mabilis na pumasok. May puti na ang kanyang buhok. Payat, malalim ang mga mata pero matalas. Nang makita ko siya, agad akong tumayo. Attorney! Reyes! Si Attorney! Jose Pepe Reyes ang abogado ni Itay sa loob ng mahigit 10 taon. Sabi ni Itay, kung may araw na hindi ko alam kung sino ang pagkakatiwalaan, tawagan ko muna si Attorney Reyes. Ipinatong niya ang kamay sa balikat ko, hindi nagbigay ng mahabang pakikiramay. Celes, makinig ka. Habang mas nasasaktan ka, mas kailangan mong maging matatag. Sinikap ng tatay mo na mag-iwan ng daan para sa katotohanan dahil sa sinabi niya. Kinagat ko ang labi ko. Tama. Kung nagawa pa ni Itay na isulat ang papel na iyon, ibig sabihin, lumaban siya hanggang sa huli. Hindi ako pwedeng bumagsak na parang isang taong yakap lang ang larawan at umiiyak. Nang gabing iyon, iniuwi ako ni Attorney Reyes sa mansyon, pero hindi niya ako hinayaang magkulong sa kwarto. Nagpatimpla siya ng mainit na tsaa kay Ate Lorna at binuksan ang kanyang briefcase sa mismong opisina ni Itay. Kailangan nating balikan ang buong timeline. Umupo ako sa harap niya. Paos ang boses. Ang naaalala ko lang po, sabi ng doktor. 3:03 a.m. dinala si Itay sa ospital. Tumango si Attorney Reyes. Inilapag ang kopya ng medical records. Tama, nakasulat sa emergency record. 3:03 a.m. Pagdating, tumigil na ang puso ni Don Ricardo. Pero ito ang kakaiba. Binuksan niya ang kanyang tablet. Ipinakita ang video mula sa CCTV sa gate ng mansyon. Sa screen, umalis ang kotse ni Paulo ng 2:14 a.m. Ang ilaw ng kotse ay tumama sa mga halaman. Bago mawala sa ulan, nanlamig ako. Gaano po katagal ang biyahe mula dito hanggang ospital? Kung walang traffic, 15 to 18 minutes. Sabihin na nating umuulan kaya mabagal, pero imposible pa ring umabot ng 49 minuto. Tinitigan ko ang numerong 2/18 sa screen. Napakaliit, pero parang isang saksak sa puso ko. Saan dinala ni Paulo si Itay? Sa halos isang oras na iyon, hindi sumagot si Attorney Reyes. Tumawag siya sa investigador para itugma ang paunang salaysay ni Paulo. Pagkatapos ng ilang minuto, isinulat niya ang bawat detalye. Malakas ang ulan, nasira ang kotse, naubusan ng baterya ang cellphone, inatake ng malubha si Don Ricardo, kaya nataranta si Paulo. Natawa ako ng tuyo. Nasira ang kotse pero nakarating sa ospital? Naubusan ng baterya pero nakatawag sa nanay niya para maghanda ng damit panluksa? Attorney Reyes, masyado na po ba akong nag-iisip ng masama? Tiningnan niya ako ng matagal. Hindi nakakatakot ang mag-isip ng masama. Ang nakakatakot ay ang baliwalain ang kasamaan. Kinabukasan, dinala ni Attorney Reyes si Benji Cruz.
Si Benji ay dati kong kaklase sa kolehiyo. Ngayon ay technical director ng Clarity Tech, isang subsidiary ng aming kumpanya. Matagal na kaming hindi nagkikita. Pumasok si Benji sa silid. Binati ako ng isang tango. Mahina akong sumagot. Salamat, Benji. Pero ngayon, mas kailangan ko ng katotohanan kaysa pakikiramay. Hindi na nagsalita si Benji. Binuksan niya ang kanyang laptop kasama si Attorney Reyes para suriin ang GPS data ng kotse ni Paulo. Dahil pag-aari ng pamilya ang sasakyan, mayroon itong internal tracking system. Kaya naging legal ang pagkuha ng data na may kasamang report mula kay Attorney Reyes. Nakahinga ako ng maluwag. Ayokong hanapin ang hustisya sa pamamagitan ng paggawa ng mali. Pagkatapos ng kalahating oras, ibinaling ni Benji ang screen sa akin. Hindi nasira ang kotse. Huminto ito dito. Sa mapa, may isang pulang tuldok sa isang maliit na eskinita sa Quezon City. Gaano katagal? Tanong ko. 31 minuto. Binasa ni Attorney Reyes ang address. Nanliit ang mga mata. Isang pribadong klinika na pagmamay-ari ni Dr. Ramon Castillo. Bago sa akin ang pangalan. Ngunit nang tawagan ni Attorney Reyes ang isang kakilala sa medikal na propesyon, kinumpirma niyang si Dr. Castillo ay dating cardiologist na nagbukas ng sariling klinika. Nang hapong iyon, pumunta kami ni na Attorney Reyes at Benji sa klinika. Ang eskinita ay makipot. Kailangang iwanan ang sasakyan sa labas. Luma ang signboard ng klinika. At may mga natuklap na pintura. Si Dr. Castillo ang sumalubong sa amin. Medyo pandak. May tiyan, at mabilis gumalaw ang mga mata nang marinig ang pangalan ni Itay. Dumaan po ba dito si Mr. Gomez ng gabing iyon? Tanong ni Attorney Reyes. Pilit na ngumiti si Dr. Castillo. Nagtanong lang ng direksyon. Wala akong alam sa nangyari. Huwag niyo akong isama sa gulo. Mahirap kalaban ang mayayaman. Ipinatong ko ang kamay ko sa mesa. Pilit na pinakalma ang boses. Buhay pa po ba ang tatay ko noon? Umiwas siya ng tingin. Sinabi ko na, nagtanong lang ng direksyon. Tahimik na binuksan ni Benji ang kanyang cellphone. Ipinakita ang video mula sa CCTV ng bahay sa tapat ng klinika. Hindi gaanong malinaw ang imahe. Pero sapat na para makita si Paulo at si Dr. Castillo na nag-aalalay sa isang lalaking walang malay papasok. Ang kulay abong jacket na iyon ay kay Itay. Namutla si Dr. Castillo. Dahan-dahang sinabi ni Attorney Reyes ang bawat salita. Mas mabuting sabihin niyo na ang totoo. Ang pagsisinungaling sa isang kaso na may bahid ng krimen ay hindi na simpleng gulo lang. Napaupo si Dr. Castillo. Pinagpawisan. Si Paulo lang ang humingi ng tulong. Sabi niya may history ng sakit sa puso si Don Ricardo. At kung sakaling may mangyari, kailangan kong kumpirmahin na natural ang sanhi. Para hindi na maging komplikado. Akala ko paghahanda lang ng papeles. Nabingi ako. Paghahanda ng papeles para sa pagkamatay ng tatay ko? Yumuko siya. Ilang linggo bago noon, ipinadala rin ni Paulo ang litrato ng reseta ni Don Ricardo. Nagtatanong kung anong gamot ang madaling magdulot ng heart arrhythmia. Kung mali ang dosage. May sinabi ako. Pero hindi ko akalain na gagawin niya. Napatayo ako. Tulala. Sa labas ng eskinita, may sumisigaw na magtataho. Ordinaryong araw. Ang mga tao ay bumibili, tumatawad, nabubuhay. At ako, ngayon ko lang naintindihan na ang tatay ko ay hindi lang basta kinuha ng atake sa puso. May naghanda para sa pagkamatay na iyon. Bawat hakbang. Mula sa reseta, sa klinika, sa oras, hanggang sa nagmamadaling hearse kinabukasan. Hindi ito kaguluhan. Ito ay isang bitag na inihanda. Naghihintay lang na pumasok si Itay. 3 araw pagkatapos noon, ang mansyon sa Ayala Alabang ay hindi na kasing ingay noong unang araw ng burol. Ang lahat ay tumahimik. Pero hindi ito kapayapaan. Para itong isang lawa sa taglamig. Mukhang kalmado sa ibabaw. Pero sa ilalim ay may putik, basura, at mga bagay na matagal nang nalunod at hindi pa naaahon. Nang umagang iyon,
Isinama ako ni Attorney Reyes sa police station para formal na marinig ang resulta ng autopsy. Sa daan, tahimik lang ako. Mahigpit ang pagkakahawak ng mga kamay. Hindi ako sinubukan ni Attorney Reyes na aliwin. Sinabi niya lang, "Celes, minsan hindi na ililigtas ng katotohanan ang mga pumanaw na, pero pinipigilan nitong mabaliw ang mga naiwan." Tumango ako. Tuyo ang lalamunan. Sa opisina ng investigador, inilatag niya sa harap ko ang paunang resulta. Mabagal at malinaw niyang sinabi ang bawat detalye. Sa dugo at stomach contents ni G. Ricardo Roxas, may nakitang isang hindi kilalang substance. Ang substance na ito, kapag isinabay sa kanyang gamot sa puso, ay maaaring magdulot ng mapanganib na heart arrhythmia na hahantong sa cardiac arrest. Tumingala ako. Ibig sabihin, nilason po ang tatay ko? Maingat siyang umiling. Hindi pa natin masasabi iyan. Sa ngayon, nakumpirma lang natin na may mapanganib na substance interaction sa katawan ng biktima. Kung paano ito naipasok aksidente o sinadya, at kung sino ang gumawa, kailangan pa ng mas malalim na investigasyon. Ngumiti ako ng mapait. Tama. Ang batas ay hindi emosyonal. Pero minsan, ang pagiging mahigpit nito ang nagpapagising sa isang tao. Ang totoong buhay ay hindi basta-basta na lang magpapakulong ng tao dahil sa galit. Buong buhay ni Itay, malaki ang negosyo niya. Marahil naiintindihan niya iyon kaya nag-iwan siya ng sulat, hindi ng sumpa. Paglabas ng presinto, matagal akong nakatayo sa hagdanan. Ang hangin ay dumadampi sa leeg ko. Malamig. Lumabas si Attorney Reyes. "Kaya mo pa bang tumayo?" Tiningnan ko ang mga sasakyan sa kalsada at sumagot, "Kaya ko pong tumayo, pero hindi ko kayang magkunwaring wala akong alam." Nang hapon na iyon, ibinalik sa amin ang labi ni Itay para sa isang tunay na burol. Ngayon, wala nang pagmamadali. Wala nang pwedeng gumamit ng dahilan na malas na oras. Muling inilagay ang larawan ni Itay sa sala, pero iba na ang hangin. Ako mismo ang pumili ng paborito niyang kulay abong suit. Ako ang nagpalit ng tubig sa altar. Ako ang nag-ayos ng mga puting krisantemo. Si Ate Lorna, na nakatayo sa tabi ko, ay namumula ang mga mata. "Ma'am Celes, ako na po." Umiling ako. Kailangan ko pong gawin to. Kung hindi ko gagawin ngayon, habang buhay ko itong pagsisisihan. Nang buksan ang kabaong para sa huling pagtingin, matagal akong nakatayo sa tabi ni Itay. Ang mukha niya ay malamig na, pero ang pagiging seryoso ay naroon pa rin. Yumuko ako at bumulong. "Itay, wag po kayong mag-alala. Medyo mabagal akong makaintindi. Pero hindi po ako ganoon katanga para hayaan silang tapakan ang pagkamatay niyo. Hindi ako humagulgol. Tulad ng mga nakaraang araw, ang sakit ay lumipas na. Ang gulat ay naging isang bato sa puso ko. Siguro iyon ang sandali na nagsimula akong tumanda, sa paraang walang sino man ang may gusto. Pagkatapos ng burol, unti-unting umuwi ang mga kamag-anak. Nang gabing iyon, ang sala ay kami na lang ni Ate Lorna, ni Attorney Reyes, at ng ilang malalapit na kaibigan. Naroon din si Paulo, nakaitim na damit, mukhang pagod. Si Aling Teresita ay nakaupo sa tabi ng anak. Paminsan-minsan ay sumisinghot na parang siya ang pinakaagrabyado. Inilapag ni Attorney Reyes ang kanyang briefcase sa mesa. "Celes, may isang bagay akong kailangang ipahayag ngayon din." Tiningnan ko siya. Tumingala rin si Paulo. Biglang nag-iba ang kislap ng mga mata. Si Aling Teresita naman ay umayos ng upo, na parang naghahanda para sa resulta ng loto. Inilabas ni Attorney Reyes ang isang dokumentong may selyo. Ito ang legal na huling habilin ni Don Ricardo. Ginawa 3 buwan na ang nakalipas. Natigilan ako. Hindi kailanman sinabi ni Itay sa akin ang tungkol dito. Binuksan ni Attorney Reyes ang dokumento. Pantay ang boses pero mabigat. Ayon sa kagustuhan ni G. Ricardo Roxas. Ang lahat ng kanyang ari-arian. Kabilang ang shares sa Roxas Prime Holdings. Ang mansyon sa Ayala Alabang. 2 commercial properties sa Maynila at Cebu. Ang ancestral land sa Batangas. Mga deposito sa bangko, at ang buong pagmamay-ari sa proyektong Project Mata, na may kabuuang halaga
na humigit kumulang ₱1.5 bilyon ay ipinamamana sa kanyang nag-iisang anak, si Celestine Roxas. Narinig ko iyon na parang may nagtulak sa buong silid palayo. Ang ₱1.5 bilyon ay hindi lang numero. Ito ang pinaghirapan ni Itay sa buong buhay niya. Bawat gabing puyat, bawat sakit na tinago niya sa akin, bawat hakbang na binuo niya, ang pangalang Roxas Prime, mula sa wala. Paulit-ulit na kumurap si Paulo. Si Aling Teresita ay napanganga bago muling isara ang bibig, ngunit hindi maitago ang gulat at kasakiman sa kanyang mukha. Nagpatuloy si Attorney Reyes. Subalit, may kondisyon si Don Ricardo. Sa loob ng 6 na buwan mula sa pagbubukas ng habilin, dapat si Celestine mismo ang mamahala sa Clarity Tech, ang subsidiary na kasalukuyang nalulugi, at ibalik ito sa pagiging kumikita. O patunayan na ang pagkalugi ay resulta ng sinadyang sabotahe. Kung hindi matupad ang kondisyon, ang buong mana ay ililipat sa Roxas Foundation. Agad akong nagtanong. Alam ni Itay na hindi ako nag-aral ng negosyo. Bakit niya inilagay ang ganoong kondisyon? Tiningnan ako ni Attorney Reyes. Dahil naniniwala ang tatay mo sa'yo. At marahil, gusto niyang pilitin kang pumasok sa lugar kung saan siya naghihinala na mayroong ahas. Natahimik ang silid. Si Paulo ang unang nagsalita. Inusog niya ang upuan palapit sa akin. Sobrang lambing ng boses na kung ako pa rin ang dati, baka naantig ako. Celes, mahal. Mahal ka ni Itay. Kaya sa'yo niya iniwan lahat, pero masyadong maikli ang 6 na buwan. Nag-aral ka ng fine arts. Paano mo kakayanin ang isang nalulujing kumpanya? Hindi pa ako nakakasagot nang sumingit si Aling Teresita. Hindi ba't sinabi ko na? Ang mga babae ay dapat sa bahay lang. Ang mga bagay na may kinalaman sa bilyon-bilyon. Sa malaking kumpanya, hayaan mo na sa mga lalaki. Kahit ari-arian mo yan sa papel, mag-asawa pa rin kayo. Si Paulo ang lalaki. Siya ang dapat mamahala sa kumpanya. Para hindi ka mahiya sa ibang tao. Tiningnan ko siya. Ang salitang maayos mula sa bibig niya ay parang maasim na kanin. Hinawakan ni Paulo ang kamay ko. Ang kamay na dati nagbibigay sa akin ng kapanatagan. Ngayon ay gusto ko nang alisin agad. Magtiwala ka sa akin, Celes. Wala akong inaagaw sa'yo. Natatakot lang akong mapagod ka. Lokohin ka ng ibang tao. Ibang tao. Muntik na akong matawa. Kung hindi dahil sa sulat sa kamay ni Itay. Baka hanggang ngayon, iniisip ko na ang kalaban ay nasa labas ng bahay. Inalis ko ang kamay ko. Dahan-dahan kong sinabi. Pag-iisipan ko. Malakas na bumuntong hininga si Aling Teresita. Ano pa ang pag-iisipan? Kung sa mag-asawa, mayroon pang pag-aalinlangan na parang sa ibang tao. Anong klaseng pagsasama iyan? Tinitigan ko silang mag-ina. Sa isip ko, lumitaw ang matamis na tubig. Ang 49 minutong nawawala. Ang pribadong klinika. Ang sulat ni Itay. At ang resulta ng autopsy. Kakalibing lang ng tatay ko. Pero ang pamilya ng asawa ko ay nagkakalkula na kung paano kukunin ang susi ng yaman niya. Totoo nga ang kasabihan. Parang santo kung magsalita. Pero demonyo ang gawa. Kinabukasan, kulay abo ang langit sa Maynila. Ang mansyon ay mas malamig kaysa karaniwan. Hindi dahil sa hangin, kundi dahil lahat ay nagsasalita ng mahina, na parang takot na magising ang kaluluwa ni Itay na naroroon pa rin. Nakaupo ako sa sala. Sa harap ko ay isang malamig na tasa ng tsaa. Sa altar, mahinang umiindayog ang liwanag ng kandila. Tiningnan ko ang larawan ni Itay. Iniisip kung anong sasabihin niya kung buhay pa siya. Siguro, hindi nareresolba ang problema sa pagtulala. Bumaba si Paulo mula sa hagdan. Nakaputing polo, maayos ang buhok. Sa loob lang ng isang gabi, naibalik niya ang kanyang maamong anyo. Kung hindi dahil sa sulat ni Itay, sa klinika, at sa 49 minutong nawawala, baka inisip ko pa rin na ang lalaking ito ay nagsisikap para sa akin. Celes, pwede ba kitang makausap sandali? Hindi ko siya tiningnan. Magsalita ka. Lumabas din si Aling Teresita mula sa kusina. May dalang isang plato ng prutas na inilapag sa mesa. Kakaiba. Kapag kailangan ng pressure, laging sakto ang pagdating niya.
na para bang may sariling drama alarm ang bahay na ito. Umupo si Paulo sa harap ko. May inilabas na mga papel mula sa kanyang briefcase. Alam kong sobrang bigat ng pinagdadaanan mo. Si Itay, ang kumpanya, ang investigasyon, ayokong pasanin mo ito mag-isa. Itinulak niya ang mga papel sa akin. Ito ay special power of attorney. Pirmahan mo. At ako na ang hahawak sa mga gawain sa Clarity Tech at sa mga ari-arian. Kapag okay ka na, ibabalik ko sa iyo lahat. Tiningnan ko ang mga papel, hindi agad kinuha. Ibabalik lahat? Tumango si Paulo, malambing ang boses. Asawa mo ako, Celes. Tinutulungan kita. Hindi kita inaagawan. Umupo si Aling Teresita sa tabi ko. Bumuntong hininga. Tama si Paulo, anak. Ang babaeng nagluluksa. Magulo ang isip. Paano ka lalaban sa mundo ng negosyo? Ibigay mo sa asawa mo. Tama sa rason. At tama sa puso. Kung sa mag-asawa nag-aalinlangan ka pa, pagtatawanan ka ng ibang tao. Kinuha ko ang mga papel. Ang mga unang pahina ay puno ng magagandang salita. Tutulong sa pamamahala. Aasikaso ng mga papeles. Proprotektahan ang interes ng pamilya. Pero habang binabasa ko, nanlalamig ako. Ang papel na ito ay hindi lang nagbibigay kay Paulo ng kapangyarihang mamahala sa kumpanya. Binibigyan siya nito ng karapatang makipag-usap sa bangko, maglipat ng shares, bumoto, pumirma ng kontrata, at ma-access ang lahat ng accounts at titulo. Sa madaling salita, kung pipirmahan ko ito, para ko na ring ibinigay ang susi ng bahay, ng kumpanya, at ng mana ni Itay, sa taong pinaghihinala ang nagpalit ng gamot niya. Ibinaba ko ang mga papel. Ang detalyado naman nito, pilit na ngumiti si Paulo. Malaking bagay kasi, Celes. Kailangang mahigpit, para hindi tayo mapunan ng iba. Sino ang iba? Natigilan siya. Yung mga abogado, mga shareholder sa kumpanya. Tiningnan ko ang huling pahina. Huminto ang daliri ko sa petsa. Kailan mo pa ito hinanda? Inayos ni Paulo ang kanyang kwelyo. Kaninang umaga lang. Pinakiusapan ko ang isang kakilala na madaliin. Tumingala ako at tiningnan siya. Paulo. Kagabi lang binasa ang huling habilin ni Itay. Paano ka nakakuha ng ganito kakumpletong dokumento ngayong umaga lang? Bumigat ang hangin sa silid. Sumingit si Aling Teresita. Ano ang ibig mong sabihin? Dapat matuwa ka pa nga na nag-iisip nang maaga ang asawa mo. Ang matalinong babae. Marunong sumandal sa asawa. Huwag kang makinig sa iba at sirain ang sarili mong pamilya para pagtawanan ng iba. Humarap ako sa kanya. Nay, palagi niyong binabanggit ang iba. Pero ang taong gustong kunin lahat ng ari-arian ni Itay ay nakaupo mismo sa loob ng bahay na ito. Nagbago ang mukha ni Aling Teresita. Celes, ganyan ka na kung makipag-usap sa biyanan mo? Hindi pa ako nakakasagot nang pumasok si Attorney Reyes mula sa labas. Kasunod niya si Ate Lorna. May dalang isang brown envelope. Mukhang narinig niya ang lahat. Magandang umaga po. Agad na tumayo si Paulo. Attorney Reyes, usapang mag-asawa po ito. Inilapag ni Attorney Reyes ang envelope sa mesa. Kalmado ang boses. Kaya nga usapang mag-asawa, mas kailangang maging malinaw. Sinuri ko ang template ng SPA na ipinadala mo sa isang legal services office. Ang file ay ginawa 5 araw na ang nakalipas mula sa personal computer mo. 5 araw. 5 araw bago mamatay si Itay. Tiningnan ko si Paulo. Sa sandaling iyon, lahat ng kanyang paliwanag ay gumuho na parang basag na plato. Wala nang magandang tunog. Puro matutulis na piraso na lang. Pinaplano mo na akong piliting pumirma bago pa mamatay si Itay. Nagngingit-ngit si Paulo. Hindi kita pinipilit. Naghahanda lang ako kung sakaling may mangyari. Mahina na si Itay. Manugang niya ako. Kailangan kong mag-isip. Natawa ako ng bahagya. Kailan pa naging mahina si Itay na kahit ang anak niya hindi alam? Pero ikaw alam mo, hinampas ni Aling Teresita ang mesa. Tama na. Nagluluksa ang bahay. Pero pinagdududahan mo ang asawa at biyenan mo. Ilang taon si Paulo na tumira dito,
Tiniis ang lahat ng sabi-sabi. Nagtiis siya para sa'yo, para sa pamilyang ito. Ngayon napatay na ang tatay mo, at nakuha mo ang lahat, bigla kang nagbago. Babae ka pa naman. Ganyan ka kawalang utang na loob. Sumakay si Paulo. Namula ang mga mata. Oo, ilang taon akong tumira dito. Tiningnan ako ng mga tao na parang palamunin. Para kanino ko tiniis yon? Para sa'yo. Tinawag kong, Itay. Ang tatay mo. Inalagaan bawat gamot niya. Tapos dahil lang sa isang piraso ng papel, tinuturing mo akong kriminal? Tumayo ako. Hawak ko ang mga papel. Nanginginig. Pero ang puso ko ay kalmado. Ang pagtira dito ay hindi kahihiyan, Paolo. Tinitigan ko siya sa mata. Ang pagbenta sa tiwala ng iba, iyon ang kahiyahiya. Nagdilim ang mukha ni Paulo. Pinunit ko ang unang pahina. Ang tunog ng papel ay umalingaw-ngaw sa sala. Tapos ang pangalawa, ang pangatlo. Susugod sana si Aling Teresita para agawin. Pero humarang si Ate Lorna. Hayaan niyo po si Ma'am Celes. Nanlaki ang mata ni Aling Teresita. Katulong ka lang, nakikialam ka sa usapan ng pamilya ko. Nanginginig si Ate Lorna, pero hindi umatras. Hindi po ako nakikialam. Ibinibigay ko lang po ang kaunting hustisya para sa amo ko. Pinunit ko ang buong dokumento at inihagis sa mesa. Ang mana ni Itay, ako ang mag-aalaga. Kahit mabigo ako, kahit maubos lahat, hindi ko ito ibibigay sa taong pinaghihinalaang pumatay sa kanya. Nanahimik si Paulo ng ilang segundo. Nang tumingala siya, wala na ang lungkot sa kanyang mga mata. Malamig ito at tuyo. Magsisisi ka dahil hindi ka nakinig sa akin ngayon. Sumagot ako. Matagal na akong nagsisisi dahil masyado akong nakinig sa iyo noon. Lumabas si Paulo at malakas na isinara ang pinto. Tiningnan ako ni Aling Teresita na parang kaaway bago tahimik na sumunod sa anak. Mula sa sandaling iyon, sa bahay na ito, wala ng pamilya. Tanging mga taong nasa magkabilang panig ng isang katotohanang hindi pa nabibigkas. Nang gabing iyon, hindi ako natulog. Halos 12 na. Bumaba ako para kumuha ng tubig at narinig ko si Aling Teresita sa likod bahay. Mahina siyang nagsasalita sa telepono, pero dinala ng hangin ang bawat salita. Hindi siya pumirma. Kailangan nating gumawa ng ibang paraan. Nakatayo ako sa likod ng pinto. Nanlalamig ang mga kamay. Ang pinunit na papel pala ay ang unang balat lang ng ahas. 3 araw pagkatapos, nagsimulang lumitaw ang pangalan ko sa internet. Hindi sa mga lehitimong pahayagan, kundi sa mga chismis na website na mas maanghang pa sa sili ang mga titulo. Malupit na tagapagmana, kakamatay lang ng ama, itinakwil na ang asawa. Yakap ang A1.5 bilyon. Anak ng chairman, pinalayas ang biyenan. Binasa ko iyon, nanlamig ang mga kamay. Hindi binanggit sa mga artikulo ang sulat sa kamay ni Itay. Ang bote ng gamot, o ang 49 na minutong nawawala. Pinili lang nila ang mga litrato ko na umiiyak sa ospital. Ang litrato ni Paulo na nakayuko sa harap ng kabaong, at isinulat na para bang siya ang tapat na asawa, na pinagtaksila ng mayamang asawa. Totoo nga. Sa panahon ngayon, maaaring gawing kutsilyo ang isang litrato. Magdagdag ka lang ng ilang madamdaming salita at handa nang mambato ang mga tao sa taong hindi pa nila nakikilala. Si Ate Lorna, na nasa likod ko, ay nanginginig sa galit. Ma'am Celes, sobrang sama ng mga artikulong ito. Kung buhay lang si Don Ricardo, pinatay ko ang cellphone. Kung buhay si Itay, hindi sila maglalakas loob. Tanghali, tumawag si Attorney Reyes. Mas seryoso ang boses niya. Celes, tumawag si Lolo Isko. Gusto kanyang umuwi sa ancestral house sa Batangas mamayang hapon. Si Lolo Isko ang pinakamatanda sa angkan. Dahil po ba sa mga nasa internet? Ganoon na nga. Mukhang kinausap na nina Paulo at Aling Teresita ang ilang kamag-anak. Gusto nilang ayusin sa loob ng pamilya. Tumingin ako sa altar ni Itay. Ang liwanag ng kandila ay dahan-dahang umiindayog. Uuwi po ako. Nanahimik si Attorney Reyes ng ilang segundo. Sigurado ka ba? Anak po ako ni Itay. Kung gagamitin nila ang pangalan ng aming mga ninuno,
para patahimikin ako. Mas lalo akong dapat tumayo sa harap nila at magsalita ng malinaw. Nang hapong iyon, nagpunta ako sa Batangas. Ang ancestral house ng mga Roxas ay nasa dulo ng isang lumang kalsada. Sa harap ay may malaking puno ng kalatsutsi na halos kalbo na. Dati, tuwing may family reunion, dito ako umuuwi. Niningitian ako ng mga matatanda. Tinatawag na ang maliit na seles ni Ricardo. Ngayon, ang tingin nila sa akin ay parang sa isang anak na magdudulot ng kahihiyan sa pamilya. Si Lolo Isko ay nakaupo sa gitna ng sala. Sa mesa, may tsaa, ilang prutas, at maliliit na tasa. Naroon din si Paulo. Si Aling Teresita ay nakaupo sa tabi niya. May panyong nakasabit sa balikat. Namumula ang mga mata. Sakto sa drama. Pumasok ako, yumuko sa altar, at humarap kay Lolo Isko. Mano po, Lolo? Tumango si Lolo Isko. Mabigat ang boses. Maupo ka, Seles. Ipinatawag kita hindi para manghusga, kundi dahil ang problema ng pamilya ay dapat sa loob ng pamilya inaayos. Umupo ako. Isang tiyuhin ang unang nagsalita. Anak, malaking sakit ang pagkawala ng tatay mo. Pero ang ingay sa pulisya, sa media, sa social media, hindi matatahimik ang mga ninuno natin yan. Mahina akong sumagot. Kung natural po ang pagkamatay ni Itay, hindi ko hahayaang mag-ingay. Pero kung pinatay siya, ang pananahimik ang hindi magpapatatahimik sa kanya. Agad na kinuha ni Aling Teresita ang panyo. Naririnig niyo po ba, Lolo Isko? Parang sinasabi niyang pinatay ng asawa niya ang tatay niya. Si Paulo, nagtiis sa lahat. Ngayon, hindi pa man natutuyo ang lupa sa libingan ni Itay. Tinuturing na siyang kaaway. Yumuko si Paulo. Paos ang boses. Gusto ko lang protektahan si Seles, pero nakikinig siya sa iba. Ngayon, ayaw na niya akong makita. Tiningnan ko siya. Ang taong naghanda ng SPA 5 araw bago mamatay si Itay. Ngayon ay umaarting biktima sa harap ng pamilya. Kung may premyo sa pag-arte, baka nanalo na siya. Sayang lang, totoong buhay ito, hindi entablado. Bumuntong hininga si Lolo Isko. Seles. Sa totoo lang, ang babaeng may asawa ay dapat marunong mag-alaga sa pamilya ng asawa. Malaki man ang yaman ng pamilya mo, kung aangkinin mo lahat, hindi maganda sa mata ng tao. Sa mata po nino, Lolo. Ng tao, o ng mga taong gustong papirmahin ako. Bumigat ang paligid. Isang tiya ang kumunot noo. Ang tigas mo namang magsalita. Asawa mo pa rin si Paulo. Tandaan mo, nasa pagtitiis ng babae ang tatag ng isang pamilya. Humarap ako sa kanya, magalang pa rin. Tita, kung ang pagtitiis ay para sa tama, titiisin ko. Pero kung ang pagtitiis ay para hayaan ang masamang tao, natapakan ang bangkay ng tatay ko, hindi ko po kaya. May umubo. May yumuko. Si Aling Teresita ay lalong lumakas ang iyak. Naku! Ricardo! Tingnan mo ang anak mo, kung paano tratuhin ang pamilya ng asawa niya. Mayaman nga, pero walang utang na loob. Tumayo ako. Ngayon, hindi ko na tiningnan si Aling Teresita. Tumingin ako diretso sa altar. Mga lolo, lola, tiyo, tita, hindi ko po dinudungisan ang pangalan ng pamilya. Hindi ko lang po hahayaang magtago ang pumatay sa tatay ko sa likod ng salitang pamilya. Kung inosente si Paulo, ibabalik ng batas ang kanyang pangalan. Pero kung may sala siya, wala akong obligasyon na gamitin ang dangal ng mga Roxas para pagtakpan ng krimen. Huminto ako sandali. Sabi ng mga ninuno, mas matimbang ang dugo kaysa tubig. Pero ang dugo ay hindi kumot. Para pagtakpan ang mali, hindi kailangan ng mga ninuno ang mga apo na nagpapanatili ng dangal sa pamamagitan ng kasinungalingan. Dito, kung kayo po, mga tagapakinig, ang pinipilit na manahimik para sa kapakanan ng pamilya, habang ang inyong ama ay may palatandaan na pinaslang, ano ang gagawin ninyo kung nakadama kayo ng koneksyon sa kwento? Mangyaring mag-iwan ng like at komento sa ibaba at pakinggan ang susunod.
Dahil ang taong nasa likod ng pulong na ito ay maaaring hindi lang miyembro ng pamilya Roxas. Hawak ni Lolo Isko ang tasa ng tsaa. Nanginginig ang kamay. Napansin ko iyon. Ang isang pinuno ng angkan, sa loob ng ilang dekada, ay hindi basta-basta manginginig. Dahil sa ilang salita ng isang apo, mayroong isang bagay sa likod nito. Natapos ang pulong ng mabigat. Unang umalis sina Paulo at Aling Teresita, wala na ang maamong itsura. Naiwan ako. Nagsindi ng isang kandila para kay Itay sa tapat ng altar. Paglabas ko sa bakuran, narinig ko ang boses ni Lolo Isko sa telepono sa likod ng pader. Pinilit ko na siya. Pero matigas talaga ang bata. Huwag mong galawin ang anak ko. Ang utang niya. Hahanapan ko ng paraan para bayaran. Natigilan ako sa ilalim ng puno. Hindi pala lahat ng nagpapayo sa akin na manahimik ay dahil sa pag-aalala sa dangal ng pamilya. Mayroon palang sinasakal. Gamit ang sarili niyang anak. Kinabukasan, maaga akong pumunta sa opisina ng Roxas Prime Holdings. Ang gusaling salamin sa Makati, na dati ay dinadaanan ko lang para dalhan si Itay ng tanghalian o ng mga bagong gawang palayok. Dati, dumadaan ako sa lobby bilang isang anak na bumibisita sa ama. Ngayon, pumasok ako bilang tagapagmana ni Don Ricardo Roxas. Magkaibang magkaiba, tumayo ang receptionist at ngumiti ng magalang, pero may pag-aalinlangan sa kanyang mga mata. Good morning, Ma'am Celes. Tumango ako. Good morning. Dalawang empleyado ang biglang natahimik. Narinig ko ang isang salita na hindi natuloy. Siya yon. Hindi ko sila sinisisi. Sa mata nila, ako lang ang anak ng boss na nag-aral ng fine arts, na paminsan-minsan ay pumupunta sa opisina. Nakangiti, bago umakyat sa opisina ng chairman. Ang mundo ng negosyo ay para sa mga may hawak ng reports, hindi sa mga pumipili ng kulay ng clay. Paglabas ko ng elevator sa 12th floor, naghihintay na si Miss Ocampo, ang hepe ng legal department. Nakasuot siya ng dark blue suit. May tamang ngiti. Ang aga mo. Mula ngayon, kailangan mo nang masanay. Tiningnan niya ako mula ulo hanggang paa. Naghihintay na ang mga taga-finance sa maliit na conference room. Inihanda na nila ang quarterly report at ang sitwasyon ng Clarity Tech. Umupo ako sa conference table. Sa harap ko, isang makapal na folder ng mga dokumento, puno ng mga chart, cash flow, utang, at mga acronym na parang kumakain ako ng bato. Ang finance director ay nagsasalita ng maayos, pero bawat salita ay parang pumapasok sa magulong sinulid. Negative 13 million ang net cash flow mula sa operations ngayong quarter. Ang utang ng BCD Corp ay hindi pa nakokolekta. Ang Clarity Tech ay may accumulated losses. Nakikinig ako. Nagsusulat. Tapos pinutol ko siya. Pakibagalan po. Alin dito ang totoong gastos? At alin ang projection lang? Natigilan ang lahat. Siguro akala nila, uupo lang ako at makikinig. Isang lalaki ang nag-ayos ng salamin. Ma'am, ang utang po ay totoo, pero ang provision for risks ay open pa. Bakit open? Tumingin siya kay Miss Ocampo bago sumagot. Dahil dati, inutos po ng chairman na maghintay para sa karagdagang pagsusuri. Isinulat ko ang mga salitang karagdagang pagsusuri. Bago pala mamatay si Itay, may sinusundan na siyang isang bagay. Tumagal ng halos 2 oras ang meeting. Pag-alis ko, pagod na pagod ako. Pero sa halip na masiraan ng loob, nakaramdam ako ng galit. Hindi sa mga numero, kundi sa sarili ko. Dahil matagal akong nabuhay sa bahay ni Itay, nang hindi alam kung gaano karaming bagay ang kanyang sinasalo mag-isa. Paglabas ko ng conference room, naghihintay si Ate Lorna. Inabutan niya ako ng isang basong tubig. Uminom po kayo, ma'am. Namumutla na kayo. Sumandal ako sa pader at ngumiti ng mapait. Pakiramdam ko, para akong estudyanteng biglang isinalang sa final exam. Bumuntong hininga si Ate Lorna. Alam po ni Don Ricardo na hindi kayo sanay sa mga ito, pero siguro gusto niya pa ring makita niyo. Ate, bago mamatay si Itay,
Lagi po ba siyang nasa opisina? Tumango si Ate Lorna. Lumungkot ang mga mata. Sobra po. Minsan, alas 11 na ng gabi, nakikita ko siyang hindi pa umuuwi. Uupo siyang mag-isa sa opisina. Titingnan ang mga libro. Tatawag sa telepono, tapos magagalit. Gaano kalakas. Bumaba ang boses ni Ate Lorna na parang takot na marinig ng pader. Minsan, narinig ko siyang hinampas ang mesa at sumigaw. Alam kong ninanakawan niyo ang kumpanya. Huwag niyong isipin na dahil matanda na ako. Bulag na ako. Nakasara ang pinto noon. Kaya hindi ko alam kung sino ang kausap niya. Napatayo ako. Tahimik. Ang salitang iyon ang huling piraso na nag-ugnay sa lahat ng aking mga hinala. Hindi namatay si Itay. Sa gitna ng kapayapaan, namatay siya habang sinusundan ng isang kamay na nagnanakaw sa pinaghirapan niya. Binuksan ni Ate Lorna ang pinto ng opisina ng chairman. Ang silid ay pareho pa rin noong unang araw ng burol. Ang kaibahan lang. Ngayon, ang sikat ng araw ay tumatagos sa salamin at mas malinaw ang tunog ng orasan. Mula noong namatay si Don Ricardo, hindi ko po pinagalaw kahit kanino ito. Dahan-dahan akong lumapit sa mesa. Sa ibabaw, nandoon pa rin ang itim na fountain pen, ang mga folder na maayos na nakasalansan, isang puting orchid na paborito ni Itay, at ang family picture na kuha, ilang taon na ang nakalipas. Sa litrato, nasa gitna si Itay. Nakakapit ako sa braso niya, at si Paolo ay nakatayo sa tabi ko. Kinuha ko ang picture frame para punasan ang alikabok. Ang daliri ko ay may naramdamang kakaiba sa likod. Binaliktad ko ito. Sa likod, may isang maliit na siwang na tinakpan ng tape, nakapareho ng kulay. Kumabog ang puso ko. Ate Lorna, pakiabot po ng paper cutter. Inabot niya agad. Maingat kong ginupit ang tape. Mula sa loob ng frame, isang maliit na brown na notebook ang lumabas. Binuksan ko ang unang pahina. Ang sulat kamay ni Itay ay malinis at tiyak, medyo nanginginig lang sa mga huling linya. Hindi ito diary. Ito ay mga tala. Sept. 12. Ang pirma sa fund release para sa health project, hindi ko pirma. Sept. 27. Ginamit ang official seal sa maling paraan. Internal audit. Huwag munang ipaalam. Oktaan. Ang pondo ng Clarity Tech ay may palatandaan na inilalabas sa pamamagitan ng isang middleman company. Mas mabilis kong binuklat. May gumalaw sa preno ng kotse. Agad na ipinalitan. Huwag sabihin kay Celes. Nakipagkita si Paolo sa isang hindi kilalang tao sa basement parking. 8:40 p.m. Hindi makapaniwala na ganito siya kabilis. Natigilan ako. Sino ang siya? Si Paolo? O iba pa? Si Ate Lorna, na nasa likod ko, ay humihinga ng malalim. Itinago ng maigi ni Don Ricardo, pero hindi pa rin umabot. Binuklat ko ang isang pahina, malapit sa dulo. Doon, may isinulat si Itay na isang linya. May 2 guhit sa ilalim. Para maintindihan, kailangang tingnan ang project mata. Hanapin si Benji. Sa ilalim noon, ang huling pangungusap. Ang pagkakasulat ay madiin, tumagos sa kabilang pahina. Kung mamatay ako ng biglaan, huwag mong pagkatiwalaan ang taong katabi mo sa pagtulog. Nanlambot ang mga kamay ko. Kahit na nabasa ko na ito sa isip ko, nang makita ko itong nakasulat sa totoong tinta ni Itay, parang may pumiga pa rin sa puso ko. Ang taong katabi ko sa pagtulog, wala nang paraan para lokohin ang sarili ko. Matagal nang pinaghihinalaan ni Itay si Paolo, bago pa siya mamatay. Isinara ko ang notebook. Huminga ng malalim, at kinuha ang cellphone. Ang pangalan ni Benji Cruz ay nasa contacts ko. Ilang taon ko na siyang hindi tinatawagan. Huminto ang daliri ko sandali. Bago pinindot, mabilis na sinagot sa kabilang linya. Hello? Ang boses ni Benji ay ganoon pa rin. Ako to. Si Celes. Nanahimik siya sandali. Tiningnan ko ang notebook sa kamay ko. Ang family picture na nabuksan. At dahan-dahang sinabi, kailangan kong malaman kung ano ang project mata. At sa tingin ko, oras na para sabihin mo sa akin kung sino talaga ang sinusundan ni Itay.
Nagkita kami ni Benji sa second level basement ng Clarity Tech. Ang gusaling ito ay nasa likod ng pangunahing opisina ng Roxas Prime. Sa labas, hindi ito kapansin-pansin. Dati, ilang beses na akong dumaan dito, pero hindi ko akalain na dito pala nakatago ang isang bahagi ng huling lihim ni Itay. Binuksan ni Benji ang pinto. Sa loob, isang mahabang pasilyo, puti ang ilaw. May mga batang engineer na nakaupo sa harap ng mga monitor. Abala. Tahimik ang paligid. Huminto ako at nagtanong. Ano ang project mata na kailangang isulat ni Itay sa isang notebook? Hindi sumagot si Benji. Dinala niya ako sa isang silid na salamin. Hinila ang upuan para sa akin at binuksan ang malaking screen. Project Mata ay hindi ginawa para manmanan. Ito ay isang internal fraud detection system. Binabasa nito ang data mula sa mga CCTV ng kumpanya, login records, access rights, sa mga file. Kung mayroong anomalya, nagbibigay ito ng alerto. Tiningnan ko ang mga data sa screen. Sumasakit ang ulo ko. Ibig sabihin, ginamit ito ni Itay para subaybayan si Paulo? Lumingon si Benji. Tiyak ang boses. Hindi. Ginamit ito ni Don Ricardo para hanapin ang magnanakaw sa sarili niyang bahay. Natigilan ako. Nagpatuloy si Benji. Kailangan kong linawin. Celes, ang Project Mata ay hindi naghahack ng cellphone. Hindi pumapasok sa personal accounts. Lahat ng data na pinoproseso ko para sa'yo ay pag-aari ng kumpanya o ng pamilya mo na may kasamang report mula kay Attorney Reyes. Ayokong hanapin ang hustisya sa pamamagitan ng pagiging kriminal. Tiningnan ko si Benji. Ilang taon kaming hindi nagkita. Malaki na ang ipinagbago niya. Tahimik pa rin, pero mas matatag ang tingin. Marahil ang mga taong may utang na loob kay Itay ay pare-pareho ang bigat na dinadala. Malaki ang tiwala sa iyo ni Itay. Benji, yumuko siya. Iniligtas niya ang buhay ko, hindi lang isang beses. Magtatanong pa sana ako pero tumunog ang cellphone ko. Si Ate Lorna. Ma'am Celes, nakita niyo na po ba sa internet? Nanginginig ang boses niya. Anong nangyari? May nagpost ng video niyo sa ospital. Yung video na nahimatay kayo. Sinasabi nilang, wala na raw po kayo sa tamang pag-iisip. Binuksan ko ang cellphone. Sa loob lang ng ilang minuto, sunod-sunod na artikulo ang lumabas. Isang video clip kung saan bumagsak ako sa pasilyo, ay naka-slow motion at may malungkot na musika. Isa pa, kuha habang nanginginig ako sa harap ng kabaong ni Itay. Ang mga salita sa screen ay sumampal sa akin dahil sa IU 1.5 billion mana, anak ni chairman, nagka-mental breakdown. Nanlamig ako mula ulo hanggang paa. Tumingin si Benji sa screen, nagdilim ang mukha. Ito ay video mula sa loob ng bahay at ospital. Hindi ito basta-basta makukuha ng tagalabas. Hindi pa ako nakakasagot nang tumawag si Paulo. Inilagay ko sa loudspeaker. Celes, mahal, wag mong basahin ang mga nasa internet. Nasasaktan din ako. Ang boses niya ay sobrang kaawa-awa. Bakit lumabas ang mga video sa loob ng bahay? Bumuntong hininga si Paulo. Maraming taong labas-masok noong burol. Hindi ko kontrolado kung sino ang kumukuha ng video. Pero dapat tingnan mo rin ang sarili mo. Talagang nataranta ka noon. Natatakot lang akong samantalahin ka ng ibang tao. Sinong ibang tao? Si Benji? Si Benji, na nasa tabi ko, ay hindi nagsalita. Bahagya lang ngumisi. Isang ngisi na hindi masaya, kundi mapanlibak. Nagpatuloy si Paulo. Narinig kong nasa Clarity Tech kasama niya buong araw. Celes, kakawala lang ni Itay. Hindi pa stable ang isip mo. Huwag kang magpadala sa isang lalaking tagalabas. Dahan-dahan akong sumagot. Tapos ka na? Nanahimik siya sandali. Nagbago ka na? Hindi. Nagising lang ako. Pinatay ko ang tawag. Nang hapon na iyon, nagpadala si Miss Ocampo ng isang folder. Nakangiti pa rin siya, pero hindi tumitingin sa akin. Pakitingnan mo ito. Ito ang request ng board na suriin ang iyong kakayahan sa pamamahala. Kailangan nating maghanda ng sagot. Binuksan ko ito. Sa loob, isang koleksyon ng mga clip.
social media posts, at isang pahayag mula sa isang doktor na kakilala ni Aling Teresita na nagsasabing mayroon akong malubhang post-traumatic stress at maaaring hindi na makapagdesisyon ng maayos. Tumingala ako. Miss Ocampo, sino ang nag-utos sa iyong ihanda ito? Kumurap siya. Ginagawa ko ito para sa kumpanya. Huwag mo sanang masamain. Para sa kumpanya? O para sa taong gustong alisin ako sa pwesto? Nanigas ang ngiti niya. Isinara niya ang folder. Malambot pa rin ang boses. Celes, ang mundo ng negosyo ay hindi parang pagawaan mo ng palayok. Dito, hindi ka mananalo sa emosyon. Tiningnan ko siya. At sa unang pagkakataon, nakita ko ang kapal ng makeup sa isang mukhang sanay umarte. Kung gayon, tandaan mo ito. Hindi ako gagamit ng emosyon para manalo. Gagamit ako ng ebidensya. Nang gabing iyon, nagpa-drug test ako kasama si Attorney Reyes. Ang resulta ay parehong nakakagalit at nakakakilabot. Sa dugo ko, may bakas ng hindi iniresetang pampakalma, hindi mataas ang dosage, pero sapat para maging pagod, antukin, at mabagal mag-react. Hawak ko ang resulta. Nanginginig. Attorney Reyes, ibig sabihin, yung mga oras na nahimatay ako, tumango siya. Seryoso. Posibleng pinainom ka ng gamot. Pero kailangan nating patunayan kung sino ang nagbigay. Hindi na nag-aksaya ng oras si Benji. Kinuha ng team niya ang CCTV footage mula sa kusina. Sa huling gabi, lumitaw ang video. Si Paulo, nakatalikod sa kamera. Nagbukas ng isang maliit na bote. Nagbuhos ng isang bagay sa isang baso ng maligamgam na tubig. Hinalo, at dinala paakyat. Ang oras ay tugma sa umagang pinilit akong magpahinga. Bago dalhin si Itay para i-cremate. Napatulala ako. Hindi dahil nagulat ako, kundi dahil nang makita ko mismo ang taong dati kong katabi sa pagtulog na ginagawa iyon. Masakit pa rin. Na parang humawak ka ng isang malinis na tela na basahan pala. Kinabukasan, bago pa makapaglabas ng bagong paninira sina Paolo at Aling Teresita, nagdaos ako ng isang maikling press conference sa lobby ng Roxas Prime. Walang magarbong background, walang iyak, walang drama. Tumayo ako sa harap ng mga kamera. Nakaitim na suit. Si Attorney Reyes ay nasa kaliwa ko. Si Benji ay nasa likuran. Sa posisyon ng isang technical expert, sabi ko, kinukumpirma ko na nalugmok ako matapos mamatay ang aking ama. Ang isang anak na hindi nasaktan sa biglaang pagkawala ng ama ang dapat katakutan. Pero ang sakit ay hindi nangangahulugang kawalan ng kakayahan. Inilapag ko ang resulta ng drug test at ang video mula sa CCTV na may kumpirmasyon ng abogado. Hindi ako humihingi ng awa. Hinihiling ko lang na tratuhin ng patas ang katotohanan. Kung mayroong sinadyang nagpahina sa akin para agawin ang aking karapatang magdesisyon, mananagot siya sa batas. Nagkagulo ang mga reporter. Nagsimulang mag-away ang mga tao sa social media. May kumampi sa akin, may nang-asar pa rin. May tahimik na binura ang kanilang mga lumang komento. Ganyan talaga ang buhay. Kapag lumabas na ang katotohanan, maraming tao ang hindi hihingi ng tawad. Tahimik lang silang mag-iiba ng direksyon. Parang watawat na sinusunod ang hangin. Pag alis ko sa lobby, nakita ko si Paulo sa kabilang kalsada. Nakatingin siya sa akin. Wala na ang lungkot sa mukha. Tanging galit na lang. At alam ko, mula sa sandaling iyon, hindi na lang niya gugustuhin kunin ang yaman ni Itay. Gugustuhin niya munang wasakin ako. Pagkatapos ng presscon, hindi ako umuwi agad. Umupo ako sa conference room kasama sina Attorney Reyes at Benji. Sa mesa, mga bank statement, loan documents, at mga transaksyon na nakakahilo. Sabi ni Benji, hindi lang sa isang lugar may utang si Paulo. Patong-patong, tiningnan ko ang mga numero. Bawat linya ay parang isang bagong hiwa. Magkano? Tiningnan ako ni Benji. Sa ngayon, humigit kumulang 217 milyon. Natawa ako ng mapait. Saan siya kumuha ng lakas ng loob para umutang ng ganyan kalaki? Sumagot si Attorney Reyes.
Online na sugal sa sports, crypto investment, pyramiding, loan sharks. Sa simula, maliit lang para makabawi. Habang bumabawi, lalong lumulubog. Ganyan ang bitag ng utang. Nagbukas si Benji ng isa pang file. Ibinenta ni Paulo ang mga alahas niyo sa kasal, mahigit 1 taon na ang nakalipas. Ang iba pang alahas sa safe, na isanla na. Ang joint savings account niyo na dating may 9 milyon, ngayon ay ilang daang libo na lang. Nanahimik ako. Naalala ko noong kasal namin. Ibinigay sa akin ni Itay ang isang set ng gintong alahas at sinabing, "Ito ay hindi para ipagyabang. Ito ay para mayroon kang masasandalan." Pero ang sandalan na iyon ay matagal na palang naisanla ng taong katabi ko sa pagtulog. Mag-isa lang ba si Paulo? Tanong ko. Nanahimik si Benji sandali. Hindi. Masyadong malinis ang galaw ng pera sa ilang bahagi. May nagturo sa kanya kung paano magtago. Tumango si Attorney Reyes. Ganoon din ang tingin ko. Si Paulo ay sakim at duwag. Pero hindi niya kayang buuin ang ganitong network. Nanlamig ako. Lumipat si Benji sa isang na-recover na CCTV footage. Malabo ang imahe, pero nakikita pa rin ang pasilyo sa unang palapag, bago mamatay si Itay. Lumitaw si Paulo. Nagmamadali. Sa likod niya, isang lalaking nakaitim na jacket at sombrero. Sino yan? Pinalaki ni Benji ang imahe. Gamit ang Project Mata, sinubukan niyang buuin ulit ang muka. Bago mawala sa pinto ng opisina ni Itay, bahagyang lumingon ang lalaki. Freeze. Ipinasok ni Benji ang imahe sa database. Lumabas ang resulta. Renato Roxas. Hindi ko naintindihan agad. Imposible. Patay na si Tito Renato. Tumingin sa akin si Attorney Reyes. Kilala mo siya? Kapatid po siya ni Itay. 10 taon na ang nakalipas. Nakatanggap kami ng balita na nalunod siya sa ibang bansa. Inilagay pa ni Itay ang larawan niya sa tabi ng altar natin. Pinatawag si Ate Lorna. Pagkakita sa imahe, napahawak siya sa bibig. Diyos ko po, tinulungan ko siyang umupo. Alam niyo po, di ba? Bakit hindi na binabanggit ni Itay si Tito Renato? Nanginginig si Ate Lorna. Ma'am Celes, ang kwento ni Sir Renato ay isang lumang sugat. Ipinagbawal ni Don Ricardo na banggitin siya. Dati, balita lang ang dumating. Walang bangkay. Nagpagawa si Don Ricardo ng altar. Dahil naawa siya sa kapatid na namatay sa ibang bansa. Hindi na kailangang tapusin ni Ate Lorna. Naintindihan ko na. Ang taong may altar na sa bahay, ang taong marahil ay palihim na iniyakan ni Itay sa loob ng 10 taon, ay pumasok sa opisina niya bago siya mamatay. Nang gabing iyon, umuwi ako sa mansyon. Tahimik. Wala si Paulo. Nagkulong si Aling Teresita sa kwarto. Pumunta ako sa maliit na altar ng pamilya. Sa dulo ng pasilyo, sa tabi ng imahe ng Santo Niño, nakapatong ang larawan ni Tito Renato. Mas bata siya sa litrato, pero ang ilong, ang noo, ang gilid ng bibig siya nga. May alikabok na ang larawan, pero may bagong tunaw na kandila sa harap ng larawan. Sino ang laging nagtitirik ng kandila para sa isang taong buhay? Sa likod ko, may yabag. Si Aling Teresita. Anong ginagawa mo dito? Nagtitirik lang po ako ng kandila. Gabi na. Huwag kang maggalaw ng kahit ano. Tiningnan ko siya. Nay, kilala niyo po ba si Tito Renato? Nanigas ang mukha niya. Paano ko naman makikilala lahat ng kamag-anak niyo? Patay na. Bakit mo pa tinatanong? Tiningnan ko ang natunaw na kandila. Tapos siya. Umiwas siya ng tingin. Bala na pagaka. Bala na pag-aasina. Sakto. Dumating si Paulo. Nakatago ako sa likod ng kurtina. Binuksan niya ang cellphone at nakita ko ang isang text message. Alam na ng bata. Huwag mo siyang hayaang mamuhay ng payapa. Binura niya ito agad. Naintindihan ko. Ang asawa ko ay maaaring nagpalit ng gamot. Nag-delay ng pagpunta sa ospital. At nanira sa akin. Pero hindi siya ang sentro ng bagyo. Sa likod niya, may isa pang tao. Isang taong may dugong Roxas din. 2 araw pagkatapos.
Nakatanggap ang opisina ng request para sa isang emergency shareholders meeting ng Clarity Tech. Gusto nilang alisin ako sa pwesto. Sabi ni attorney. Reyes, may nagmamanipula sa likod. Sabi ni Benji. Kailangan kong maghanda. 3 bagay ang gagamitin nila laban sa akin. Wala akong karanasan. Wala ako sa tamang pag-iisip. At may relasyon kami ni Benji. Ngumiti ako ng mapait. Luma ng formula. Oo, sabi ni Benji. Pero ngayon, gagawin nila sa harap ng maraming tao. Isang maling salita mo lang. 10 headline na yan. Gusto nilang mag-meeting? Sige. Naghihintay din ako ng pagkakataon para magsalita ng harapan. Dumating ang araw ng meeting. Ang conference hall ay puno. Pumasok ako. Nakasuot ng itim na suit. Walang emosyon. Ayokong kaawaan ako. Gusto kong maalala nila na nakatayo ako doon dahil sa pangalan ni Itay at sa katinoang ipinaglaban ko. Isang matandang shareholder, si Mr. David, ang unang tumayo. Hindi namin gustong pahirapan si Ma'am Celestine, pero hindi pwedeng madamay ang kumpanya. Pumalakpak ang iilan. Si Paulo ay umupo sa unahan, mukhang kaawa-awa. Tumayo siya. Alam kong sensitibo ito, pero bilang asawa, kailangan kong magsalita. Ang asawa ko ay dumadaan sa matinding pagsubok. Baka mapunta ang kumpanya sa kamay ng isang taong hindi na makapag-isip ng tama. Hinayaan ko siyang umarte. Si Miss Ocampo ay naglabas ng file tungkol sa mga alalahanin sa aming relasyon ni Benji. Ganyan talaga. Kapag may halong chismis, mas nagiging interesado ang mga tao. Tumingin ako kay Miss Ocampo. Tapos ka na? Ngumiti siya. Magsalita ka. Tumayo ako. Natahimik ang lahat. Salamat sa inyong pag-aalala. Ngayon, sasagutin ko isa-isa. Sininyasan ko si Benji. Umilaw ang screen sa likod ko. Una, sa aking kakayahan. Tama. Hindi ako nag-aral ng negosyo. Pero hindi ibig sabihin, bulag ako. Ang dapat umalis sa pwesto ay hindi ang taong nag-aaral, kundi ang mga taong nagnanakaw habang ang lahat ay nagkakape. Lumabas sa screen ang isang video. Si Paulo, tumatanggap ng isang maleta sa parking lot ng isang hotel. 3 linggo bago mamatay si Itay. Namutla si Paulo. Wala yang ibig sabihin. Legal yan. Legal ba na pagkatapos niyan? 3 critical na detalye ng Project Mata ang nalik sa kalaban. Lumabas ang mga data, charts, at access logs. Ang mga numero ang nagsalita. Pangalawa, sa pagnanakaw. Ito ang mga record ng mga withdrawal mula sa subsidiary. Inaprubahan ni Paulo Gomez gamit ang mga peking pirma. Inilapag ni Attorney Reyes ang resulta ng handwriting analysis. Nanginginig si Mr. David. Habang binabasa ito, tiningnan ko si Paulo. Gusto mo bang ipaliwanag kung bakit ang SPA na dapat kong pirmahan ay inihanda 5 araw bago mamatay si Itay? Nagkagulo. Hinigpitan ni Paulo ang mikropono. Sinisiraan mo ako. Natawa ako. Sinisiraan? Ang tatay ko ang nilason. Ako ang pinainom ng pampakalma. Tapos ikaw ang biktima dito? Lumabas sa screen ang mga utang ni Paulo. Naala 217 milyon. Isang taong lubog sa utang ang biglang gustong hawakan lahat ng yaman ng asawa niya pagkamatay ng biyenan niya. Sino ang gusto mong iligtas? Ako? O ang sarili mo? Tumayo si Paulo. Tama na. Tiningnan ko siya. Malinaw ang bawat salita. Maaari kang mabigo, maging mahirap, o makaramdam ng kahihiyan. Pero wala kang karapatang ibenta ang buhay ng tatay ko para bayaran ang mga utang mo. Natahimik ang lahat. Hindi na ito meeting ng shareholders. Sakto. Pumasok ang 2 investigador. Mr. Paulo Gomez, Miss Ocampo, at Mr. David. Sumama po kayo sa amin para sa investigasyon tungkol sa pamemeke, panloloko, at pagnanakaw. Tumingin sa akin si Paulo. Puno ng galit at takot ang mga mata. Pero ngayon, wala na siyang masisilungan sa likod ng salitang asawa. Umupo ako. Sa unang pagkakataon mula nang mamatay si Itay,
Naramdaman kong hindi na ako tumatakbo sa dilim. Sinimulan ko nang hilahin ito palabas sa liwanag. Pagkatapos ng meeting, 2 araw lang ang kapayapaan. Ang mga shareholder na dating maingay ay biglang naging abala. Ang mga nanira sa akin online, tahimik na nagbura. Tumawag si Mr. Torres, ang CFO ng Clarity Tech. At matagal nang tauhan ni Itay. Humahagulgol siya. Ma'am Celes, tulungan niyo po ang anak kong si Ana. Anong nangyari, Mr. Torres? Hindi pa siya umuuwi galing universidad. May tumawag. Ipinadala ang litrato niya na nakatali sa isang bodega. Pinapalipat nila ang 24 milyon mula sa pondo ng kumpanya. Kung hindi, hindi na niya natuloy. Nataranta ako. Pero sinabi ko, Mr. Torres, makinig po kayo. Huwag po kayong magpanik. Hindi natin pababayaan si Ana. Pero hindi rin tayo susunod sa kanila. Kinausap ko si Benji. Agad siyang kumilos. Habang si Mr. Torres ay nagkukunwaring ililipat ang pera, tinutunton na ni Benji at ng mga pulis ang lokasyon. 30 minuto. Ang transaksyon ay umabot sa 97%. Ilak. Sigaw ni Benji. Na-freeze ang account. Kasabay nito, natagpuan ng mga pulis si Ana sa isang abandonadong bodega sa NLEX. Ligtas siya. Nang makita ni Mr. Torres ang anak, napaluhod siya. Ang kasamaang ito ang paggamit sa isang 19 weapon. Taong gulang na bata ay hindi nakasakiman. Ito ay kabulukan. Nang gabing iyon, ibinigay sa akin ni Mr. Torres ang isang listahan ng mga kumpanyang pinaghihinalaan niyang ginagamit ni Renato Roxas para maglaba ng pera. Isa sa mga ito, ang kumpanyang tatanggap sana ng 54 milyon. Pagkatapos noon, inatake ang system ng Clarity Tech. May nagbukas ng access gamit ang lumang admin account ni Itay, gamit ang isang physical USB key. Si Paulo, sabi ko. Kinuha niya iyon. Noong gabing namatay si Itay, sumunod na araw, kumalat ang chismis na si Benji ay tumanggap ng 5 milyon sa account ng kapatid niya na para bang kasabwat ko siya. May kasama pang litrato namin na mukhang magkasintahan. Hinarap ako ni Benji. Pagod ang mga mata. Celes, kailangan mo akong suspindihin. Alam mong bitag yan. Alam ko. Pero kung mananatili ako, lahat ng ebidensyang ilalabas ko ay sasabihing gawa-gawa lang. Sundin mo ang proseso. Kinabukasan, sa harap ng lahat, sinuspinde ko si Benji. Sa sobre na ibinigay ko, kasama ang kopya ng data at isang sulat, ipagpatuloy mo ang trabaho kasama si Attorney Reyes. Huwag mong hayaang manalo sila. Minsan, para protektahan ang isang tao, kailangan mo muna siyang itulak palayo. Pagkatapos noon, umuwi ako sa Batangas. Hindi para magtago, kundi para hanapin ang huling taong makakapagkwento ng nakaraan. Si Lola Menang, ang yaya ni na Itay, at Tito Renato. Matalino si Renato, sabi niya. Pero ibinigay ng Diyos ang talino, hindi ang puso. Habang lumalaki, lalong naging sakim. Ikinuwento niya kung paano nagnakaw si Renato sa kumpanya para sa sugal. Si Itay ang nagbenta ng ancestral house para bayaran ang utang at ipagamot ang kapatid sa ibang bansa. Bakit galit pa rin si Tito Renato kay Itay? Dahil ang mga makasarili, hindi naaalala ang tumulong sa kanila. Ang naaalala lang nila ay ang nagbigay sa kanila ng kahihiyan. Ikinuwento rin niya na ang ama ni Benji ay idiniin ni Renato sa isang pagnanakaw noon. Nakulong ito at namatay sa bilangguan. Si Itay ang nagpaaral kay Benji para makabawi sa kasalanan at para na rin mahanap ang hustisya. Pag alis ko, tumunog ang cellphone ko. Isang hindi kilalang numero. Pamangkin, tapos ka na bang maghalungkat ng nakaraan? Renato Roxas. Tawagin mo akong Tito. Wala akong tiyo na nang kidnap ng anak ng iba. Nagpadala siya ng litrato. Si Ate Lorna, nakatali sa isang upuan. Gusto mo siyang mabuhay? Dalhin mo ang source code ng Project Mata sa abandonadong pabrika sa Pasig. Mag-isa ka, alam kong bitag ito.
Ipinagbigay alam ko sa pulisya, kay Attorney Reyes, at kay Benji. Ang dala ko ay hindi ang totoong source code, kundi isang peking drive. Sa pabrika, hinarap ko si Renato. Sa likod niya, si Ate Lorna. Kamukha mo ang tatay mo, sabi niya. Mahilig maging bayani. Ang tatay ko ay mabuti. Ikaw, ginagamit mo ang dugo para maningil. Sinampal niya ako. Sakto, dumating ang mga pulis. Sa gulo, sinindihan niya ang pabrika. Tumakbo ako para iligtas si Ate Lorna. Si Renato ay tumakas, sakay ng isang bangka, ligtas si Ate Lorna. Pagkatapos noon, nagpatawag ako ng isang malaking press conference. Inilatag ko lahat. Ang gamot, ang video, ang mga peking kumpanya, ang katotohanan tungkol kay Renato Roxas. Hindi ako nagpaawa. Sabi ko lang, hindi ko kailangan ng awa. Ang kailangan ko ay hindi mailibing ang tatay ko sa pangalawang pagkakataon sa ilalim ng mga kasinungalingan. Nang gabing iyon, sa opisina ni Itay, may nakita akong isang siwang sa luma niyang relo. Sa loob, isang microchip. Nang buksan ito ni Benji, naglalaman ito ng lahat ng ebidensya laban kay Renato at isang voice recording mula kay Itay. Celes, kung naririnig mo ito, malamang wala na ako. Huwag kang matakot. Hindi ko kailangan na ingatan mo ang pera ko. Ang kailangan ko ay ingatan mo ang sarili mo. Huwag mong hayaang ang galit ay gawin kang katulad ng mga taong nanakit sa pamilya natin. Napahagulgol ako. Ang gusto pala ni Itay ay hindi ang yaman, kundi ang kaluluwa ko. Sakto, may balita galing sa presinto. Tinangkang lasunin si Paulo sa loob mismo ng piitan upang tuluyan siyang patahimikin bago pa man magsimula ang paglilitis. Dahil walang piyansa para sa kasong parricide at murder. Natakot siya para sa sarili niyang buhay sa loob ng kulungan. Nakaligtas siya sa lason. At sa takot na ipapatay siya ni Renato, nagpa siya siyang umamin sa lahat. Si Renato ang nag-utos. Si Aling Teresita ang naglagay ng pampahina sa pagkain ni Itay. Si Paulo ang nagpalit ng gamot at nag-delay ng pagpunta sa ospital. Si Aling Teresita, nang makaharap ako, ay bumagsak. Wala na ang pagiging matapang, tanging isang ina na nabulag sa pagmamahal sa anak. Tinawagan ako ni Renato. Gusto mong tapusin ito? Magkita tayo sa rooftop ng isang construction site sa Makati. Mag-isa ka. Alam kong ito na ang katapusan. Naghanda kami. Sa rooftop, sa gitna ng malakas na ulan, hinarap ko siya. Bakit? Tanong ko. Ang tatay mo, laging bida. Ako, laging anino. Kahit noong nagkunwari akong patay, siya pa rin ang mabuting kapatid. Inilabas ko ang voice recorder. Ang boses ni Itay ay umalingaw-ngaw. Renato, kapatid, patawarin mo ako. Akala ko ang pagtatakip sa'yo ay pagliligtas. Pero kasalanan pala. Kung may oras pa. Natigilan si Renato. Kuya, sa isang saglit, nakita ko ang totoong tao sa likod ng halimaw. Pero huli na. Bigla niya akong hinila papunta sa gilid ng rooftop. Kung mahal niya ako, bakit hindi niya ako hinayaang manalo kahit isang beses? Bago pa niya ako maitulak, mabilis na dumating si Benji at hinila ako palayo. Kasunod niya ay ang pagdagsa ng mga pulis. Pinalibutan nila ang buong rooftop nang makita ni Renato na wala na siyang matatakbuhan. Dahan-dahan siyang lumingon sa akin. Tumingala sa madilim na langit at tuluyang inihulog ang sarili sa kawalan. Pagkalipas ng 4 na buwan, nahatulan ang lahat. Si Paulo, habang buhay na pagkabilanggo. Si Aling Teresita. Si Miss Ocampo. Si Mr. David. At ang iba pa, ay nakulong din. Si Lolo Isko, na nabulag at tinakot ni Renato gamit ang napakalaking utang sa sugal ng kanyang sariling anak, ay lumuhod sa harap ng altar ni Itay. Humingi siya ng tawad sa kanyang kahinaan at sa pagtatangkang pagtakpan ang katotohanan dahil sa takot. Matapos ang halos 2 taon ng mahabang proseso sa korte, opisyal na pinawalang bisa ng korte ang kasal namin ni Paulo dahil sa panluloko at tangkang pagpatay. 3 taon ang lumipas.
ang Roxas Prime ay bumangon muli. Ang Project Mata ay ginagamit na ngayon para tulungan ang mga ospital at hanapin ang mga nawawalang bata. Kami ni Benji ay ikinasal sa isang simpleng seremonya. Isang gabi, sa kusina ng mansyon, nagluto ako ng sinigang at adobo. Ang lumang relo ni Itay ay nasa mesa. Patuloy ang pagtakbo. Ang kapayapaan ay hindi kusang dumarating. Huwag mong pagtakpan ang mali dahil sa pag-ibig. Huwag mong isakripisyo ang katotohanan para sa dangal. Ang mabuting tao ay kailangang marunong magmahal. Pero kailangan ding marunong maging matatag. Kung nagustuhan ninyo ang kwento, mangyaring mag-iwan ng isang like. Maraming salamat sa inyong pakikinig.